Kabanata 11, Yugto 3 Kontrata. Biglang bumigat ang aking katawan nang maramdaman kong pumapasok ang tubig sa aking baga. Pagkatapos ay may humila sa akin papasok sa kung saan. Hindi na piyunit ang aking katawan dahil swak na swak ang bagsak ko. Gayunpaman, hindi ako pwedeng mawala ng malay dito. Kailangan kong manatiling gising. Kailangan kong maghintay ng kaunti. Pinilit kong yumuko at pigilan ang aking hininga. 10 segundo, 20 segundo, 30 segundo. Halos hindi na ako makahinga nang maramdaman kong dumaikit ang aking mga kamay sa isang matigas na pader sa gitna ng dilim. Yuwek! Halos hindi na ako makahinga matapos ilabas at ubusin ang tubig na nainom ko. Nailigtas ako ng level 10 kong stamina mula sa pagkamatay nang tumama ako sa tubig, pero sobrang sakit ng mga pasa at galo sa buong katawan ko. Pinigilan ko ang sarili ko na magpanik at inayos ang aking paghinga, saka ko binuksan ang aking cellphone. Nag-alala akong baka nasira ito sa pagbagsak pero buti na lang gumagana pa rin. Sulit din pala ang paggastos ko para bumili ng cellphone na waterproof. Pahot! Binuksan ko ang flashlight at nakita ko ang paligid. May malalaking pader at mga lumulutang na dumi. Mas nakakadiri pala talaga ang loob ng tiyan ng ichthyosaur kaysa sa inaakala ko. Lintik. Bumalik sa isip ko ang mukha ni Yoo Jong-hyuk nang bitawan niya ako ng walang pag-aalinlangan at tumalon mula sa tulay. Inaasahan ko na naman ito pero masakit pa rin pala tanggapin. Kung gusto kong maging kasama niya, kailangan kong mabuhay. Hindi naman sa hindi ko naiintindihan. Kasama. Sobrang bigat ng salitang iyon para kay Yoo Jong-hyuk. Mula noong nabigo siya noong unang ikot ng kanyang regression, wala pa siyang naging tunay na kasama. Mahirap kasing makasabay sa bilis ng paglakas ng isang regressor. Kaya naman nasanay siyang solohin ang lahat, hinahangaan bilang tagapagligtas, pero sa huli, nag-iisa pa rin. Para kay Yoo Jong-hyuk, ang mga tao ay mga tauhan lang o kaya ay mga kaaway. Kaya ito ay isang pagsubok. Kung gusto kong maging kapantay siya, kailangan kong kayanin ito ng mag-isa. Well, ganoon siguro ang pananaw ni Yoo Jong-hyuk. Kasama ka dyan, baliw na psychopath. Pinilit kong lumangoy papunta sa isang styrofoam na lumulutang at umakyat doon. Dahil mainit sa loob ng tiyan, hindi naman ako giniginaw. Pero doon palang magsisimula ang problema. Ipininig ko ang mga mata ko at inalala ang mga mensaheng narinig ko kanina. Bigo kang makumpleto ang senaryo. Simula na ang pagbabayad ng multa. Nabawasan ng 100 coins bilang bayad sa paggamit ng channel. Tumango ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband sa iyong mga sinabi. Nagbigay ng 100 coins. Tumango ang konstelasyong Demon like Judge of Fire sa iyong desisyon. Nagbigay ng 100 coins. Nadismaya ang konstelasyong Secretive Plotter sa iyong padalos-dalos na pananalita. Ang daming mensahe. Bukod pa riyan, may ilang konstelasyon ang nag-sponsor din sa akin. Siguro dahil sa huling usapan namin ni Yoo Jong-hyuk. Medyo nalungkot ako habang binabasa ang mga ito at kinokolekta ang coins. Kung pumili lang sana ako ng isa sa mga konstelasyong ito noong una, baka hindi nangyari ito. Pero wala akong pinagsisihan sa desisyon ko. Matapos kong makaharap mismo si Yoo Jong-hyuk, naging sigurado ako. Baka nga malakas ang suporta ng Great Sage Equal of Heaven pero hindi iyon sapat. Kailangan ko ng higit pa sa sponsorship kung gusto kong makasabay kay Yoo Jong-hyuk. At doon ko ito kukunin. Umalag ang mga pader at gumalaw ang tubig. Parang lumilipat na yata ang halimaw kung saan. Tiningnan ko ang oras sa cellphone ko. Ayon sa Ways of Survival, magsisimulang lumabas ang acid sa tiyan ng ichthyosaur pagkalipas ng 3 oras matapos itong kumain. Sa madaling salita, konting oras na lang ang meron ako. Haha, nakakalungkot naman ang nangyari. Pero naging kawili-wili naman ang lahat. May tunog muna bago narinig ang boses ng Doka Ebi. Doka Ebi? Oo, ako nga. Mukha namang hindi ka natataranta. Alam kong pupunta ka. HMM. Parang hinihintay mo yata ako? Siyempre, hinihintay kita. Lumiwanag ang paligid at lumitaw ang Doka Ebi. Hindi ko masyadong mabasa ang mukha niya, pero halatang interesado siya sa akin. Sadyang pinanatili kong kalmado ang boses ko. Kapag nagpatalo ako dito, wala akong mapapala. Kukunin mo ba ang coins ko? Coins? Di ba kailangan magbayad kapag nabigo sa senaryo? HMM, hindi ba buhay mo? Kung buhay ang kukunin, dapat nakasulat doon ay kamatayan, hindi 3 tandang pananong. Hindi ba ibig sabihin noon, pwede pang makipag-usap? Ha ha ha, ang talino mo naman. Sa totoo lang, hula ko lang iyon. Ang nakasulat ay bigo, ibig sabihin hindi pa sigurado ang parusa. Pero may dahilan kung bakit ako nakapagtataka. Mali ba ako? Dahil alam ko na ang mangyayari sa senaryong ito. Sandaling nag-isip ang Doka Ebi saka tumango. Tama ka, kahanga-hanga.
Nakuha mo agad ang punto base sa kaunting impormasyon gaya ng inaasahan sa taong pinapanood ng mga konstelasyon. Puno ng paghanga ang tono niya. Tulad ng sabi mo, mabubuhay ka pa rin kahit nabigo ka basta magbayad ka. Magkano? Magbayad ka ng 5,100 coins. At palalayain kita. Tiningnan ko ang balanse ko. Coins na hawak, 5,100 si. Hindi ko napigil ang mapangiti. Nagago lang ako nito. Sobrang mahal naman. Haha, mamamatay ka naman kung hindi. Ako ang nasusunod dito. Kapag nagkamali ka lang, tatapusin ko na agad buhay mo. Di patayin mo ako. Ha? Patayin mo ako. Pambukas na panalikop gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok tuldok pansarang panalikop. Hindi mo magagawa, di ba? Hindi kumibo ang Doka Ebi. Siyempre naman, nudge enjoy pa siya sa nangyayari. At hindi siya pupunta rito kung plano lang niya akong patayin. Gusto niya akong makitang nahihirapan o kaya naman ay makitang nabubuhay. Haha, pinapainit mo talaga ang ulo ko. Tingnan mo ngayon, nagkumunot ang noo niya. Tama na ang asaran, oras na para sa seryosong usapan. Mababang uri na Doka Ebi, Biyong. Kamusta naman ang pagiging streamer? Para siyang nabigla nang malaman ko ang pangalan niya. Sa unang pagkakataon, naguluhan si Biyong. Saan mo nalaman ang pangalan ko? Hindi ka na masyadong masaya sa pagbo-broadcast ngayon, no? Kuripot kasi ang mga konstelasyon. Sino ka ba talaga? Paanong isang tao lang? Nanginginig ang sungay niya. Normal lang iyon. Hindi dapat alam ng ordinaryong tao ang tungkol sa Starstream. Pero hindi naman ako ordinaryong tao. May ilang konstelasyon na nagdududa sa iyong pagkatao. Nakatingin ang konstelasyong secretive plotter at interesado sa iyong plano. Hindi na ito kwento para sa mga manonood. Binasalan ko si Biyong, bakit hindi mo isara muna ang channel tapos usap tayo? Nag-alala man, isinara naman niya ito. #B-7623 channel ay sarado na. Nang wala na ang mga konstelasyon, nagbago ang anyo ni Biyong. Sige, magsalita ka na. Paano nalaman ng isang ordinaryong tao ang tungkol sa Starstream? Hindi yan ang mahalaga. Ha? Biyong, gusto mo bang maging hari ng mga Doka Ebi? Ano bang? Hindi mo ba gustong maging #1 streamer at malampasan sina Dokgak at Hildol? Nagbago ang kulay ng mukha niya. Doka Ebi Biyong, makipagkontrata ka sa akin. At gagawin kitang hari ng mga Doka Ebi. Kabanata 12, Yugto 3 Kontrata, Starstream System. Ang broadcast ng Starstream ay ginawa upang maipadala ang mga kwento sa buong universo. Ang mga subscriber ay ang mga konstelasyon na nasa tuktok ng malalayong kalawakan. Ang mga aktor naman ay mga taong katulad ko. At ang tagapagsalaysay na nag-uugnay sa dalawang panig ay ang Doka Ebang nasa harap ko ngayon. Ha? Ha. Baliw ka talaga. Isang baliw na tao. Dapat alam ko na agad nung tinanggihan mo ang sponsorship ng ibang konstelasyon. Tumawa ng matagal si Biyong bago muling nagsalita. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang tungkol sa Starstream Broadcasting pero hindi ko matatanggap ang alok mo. Doka Ebi ako, hindi konstelasyon. Hindi ako pwedeng maging sponsor mo. Mukhang napagkakamalan mo yata. Hindi ko sinasabing mag-sponsor ka sa akin. Ha? Alam na alam ko na mahinang Doka Ebi ka lang. Hindi ko kailangan ng lakas mo. Ang kailangan ko ay ang channel mo. Ang channel ko? Mukhang hindi mo ako maintindihan. May problema ba ang Korean language patch mo? Wala. Ano ba ito? Ipapaliwanag ko ng simple. Gusto kong pumirma ng exclusive contract sa channel mo. Napatulala muna si Biyong bago siya natauhan. Teka lang. Gusto mong gumawa ng e-stream contract sa akin ngayon? Oo. Ang stream contract ay orihinal na kontrata lamang sa pagitan ng Doka Ebi at mga konstelasyon. Ang avatar o incarnation ng konstelasyon ay lalabas sa isang partikular na channel at ang Doka Ebi ay makakatanggap ng porsyento mula sa kinikita nito bilang komisyon. Sa normal na sitwasyon, ang incarnation mismo ay walang karapatang makialam sa kontrata. Tinatawag itong sponsorship pero sa totoo lang, alipin lang ang mga napipiling incarnation. Ha, nakakatawa ito. Tumawa si Biyong habang tinatakpan ng bibig gamit ang maliliit niyang kamay. Nagbago ang ihip ng hangin sa paligid. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang mga bagay na ito pero paano ang isang tao ay mangangahas banggitin ang stream contract. At saka, wala kang ang sponsor. Nagbago ang tono niya at napuno ng pananakot ang hangin. Totoo naman, kahit mababang uri lang siya, mas malakas pa rin siya kaysa sa tao. Pero hindi yun sapat para umatras ako. Kaya nga sulit makipagkontrata dahil wala akong sponsor. Ano, para saan kaya sa tingin mo pumapasok ang mga konstelasyon sa isang channel? Parang estudyanteng hindi nakikinig ang itsura ni Biyong sa biglaang tanong ko. Simula na ito ng espesyal na leksyon para sa kanya. Huwag kang kabahan.
Alam mo naman na ito siguro. Pero ulitin natin para maintindihan mo ang punto. Nahatak sa aking usapan si Biyong at tumango na lang siya. Ang mga subscriber ng Starstream ay nahahati sa dalawang grupo. Ang una ay ang mga fun seekers o yung mga naghahanap lang ng libangan para mawala ang inip. Ang pangalawa ay ang mga incarnation searchers o yung mga naghahanap ng taong mapagkakasundoan o mapapasok sa katawan. Tama ba? Oo, tama yan. Kaya naman, para sumikat ang channel mo, kailangan mong masiyahan ang isa sa dalawang grupong ito. O kaya ay sa mga naghahanap ng saya o kaya naman sa mga naghahanap ng incarnation. Kailangan mong makuha ang atensyon ng isa sa kanila ng maayos. Medyo may alam ka rin pala. Pero ano naman ang koneksyon nito sa kontrata at kung bakit sila nagsusubscribe? Hindi ko na alam kung ilang beses ko pa ipapaliwanag ito. Kaya nga hindi umaabot sa 3 digit ang subscribers mo eh. Tumigil ka na. Sabihin mo na agad. Nang ituro niya sa akin ang maliliit niyang sungay, halos hindi ako makapaniwala na ang Dokaebang ito ay may pinatay na tao kanina lang. Tama na ang biro, oras na para sa negosyo. Paano kung may channel na kayang pasayahin pareho ang mga fun seekers at incarnation searchers? Ano bang sinasabi mo? Imposible yan. Kahit posible man, saglit lang yun. Tama naman si Biyong. Ang dahilan kung bakit mahirap pasayahin ang lahat ay dahil sa katangian ng grupong incarnation searchers. Ang layunin nila ay makahanap ng incarnation. Pagkatapos ng sponsor selection, aalis at lilipat na sila agad ng ibang channel. Kaya naman, pansamantalang manunood lang sila. Pero, iyon lang naman pala kapag normal ang takbo ng sponsor selection. Ano, paano kung may incarnation na hindi pumirma sa kahit anong konstelasyon? At paano kung ang incarnation na yun ay mas malakas pa sa lahat ng may sponsor? Ang pagkakaroon ng isang napakalakas na incarnation ay siguradong makakaagaw ng atensyon ng lahat. Kung mananatili siyang walang sponsor, hindi aalis ang grupong incarnation searchers at mananatili silang nakatutok sa channel. Teka lang. Ikaw, kaya pala hindi ka pumili ng sponsor. Oo, tama ka. Ha, nakaka-interes ito. Napangisi si Biyong sa akin. Ang maging pinakamalakas na incarnation kahit walang sponsor, kung mangyayari man yon, hindi na imposibleng maging number 1 channel sa buong Starstream. Pero imposibleng may ganyang klase ng tao. Sa tingin mo ba? Aaminin ko, hindi ka ordinaryo. Nakuha mo ang atensyon nila simula pa lang at dahil doon, nudge-enjoy din ako. Pero hanggang doon na lang ang imahinasyon mo. Hindi mo ba napapansin? Ang ordinaryong tao ay hinding-hindi makakatalo sa mga may kapangyarihan. Yan ang batas ng mundong ito. Hindi ko alam yan. Na-miss mo na ang pagkakataon. Tumingin ka sa paligid mo. Hindi ito main scenario. Nabigo ka sa sub-scenario at nakasalalay ang buhay mo ngayon. Wala nang nanonood sa iyo mga konstelasyon. Talaga, pambukas na panalikop tandang pananong pansarang panalikop. Sa oras na ito, siguradong nagkakagulo na sila doon. Hindi ba? Hindi ba't naghihiyawan na silang buksan agad ang channel? Nanahimik si Biyong. Hindi ba't nababaliw na sila sa curiosity ngayon? Sino yung baliw na hamarang sa regressor? Propeta ba talaga siya? Nakikita ba niya ang future? At kung nakikita niya nga, bakit siya kinain ng ichthyosaur? Tumigil ka. Ikaw, ngayon pa lang ako magsisimula. Kaya tumahimik ka lang at sundin mo ako. Gusto mo bang maging hari ng mga Dokaebi? Nagbago ang tingin sa akin ni Biyong. Narinig ko pa ang paglunok niya. Nag-aalangan siya. Pero sa totoo lang, wala naman siyang mawawala kung maniniwala siya sa akin ngayon. Tapos, nang mabilis sa mga mata niya. Sige, ayusin muna natin ang pagkabigo mo sa senaryo. Bigyan mo ako ng 5,100 coins. Anong sinasabi mo? Hindi ako nabigo. Ha? Siguro sa oras na ito, na-meet ko na ang conditions. Pinaluwag ko ang katawan ko at tumayo mula sa kinauupuan ko. Naninigas na ang lamig ko. Nakatulala pa rin si Biyong. Buksan mo ang channel. Magsisimula na. Magsisimula, ano ang? Nang mga oras na yon, may narinig kaming mensahe sa ere. Dumating na ang hidden scenario. Dagdag, hidden scenario Commander Slayer. Kategorya, hidden. Kahirapan, dagdag. Kondisyon, patayin ang ichthyosaur na siya commander at tumakas mula sa tiyan nito. Time limit, 10 araw. Gantimpala, 9,000 coins. Parusa, kamatayan. Dagdag. Tingnan mo, hindi ba't sinabi ko nang maghanda ka? May 3 uri ng senaryo sa Ways of Survival. Ang main scenario ang nagpapatakbo sa kwento. Ang sub-scenario naman ay para sa maliliit na pangyayari. At ang hidden scenario ay lumalabas lamang kapag na-meet special kondisyon. Paano nangyari? Nanginginig ang labi ni Biyong sa gulat. Hindi tulad ng main at sub-scenario na kontrolado ng Dokaebi, ang hidden scenario ay kusang lumalabas kapag natupad na ang mga requirements. Hindi mo alam no?
Mababang uri ka talagang Doka Ebi. Ikaw, sino ka ba talaga? Basta, kung matatapos ko ito, mapapatunayan ko na kaya ko ang kontrata, di ba? Tinitigan ni Biyong ang screen ng senaryo. Tumingin siya sa akin ng maingat at nagtanong. Ang senaryo na ito ay dagdag ang difficulty. Sigurado ka bang kaya mo? Oo. Umalag ng kaunti ang tubig habang tumatama ito sa pader ng tiyan ng halimaw. Tumahimik sandali si Biyong bago nagsalita. Sige, kung magtagumpay ka sa senaryo na ito, tatanggapin ko ang kontrata. Ang detalye ng kontrata, pag-usapan natin pagkatapos. Ang yabang mo, sige, bubuksan ko ulit ang channel. Pagbutihan mo. Teka lang. Hindi pwedeng umalis siya agad. May kailangan pa akong ipagawa. May hindi ka pa tapos gawin. Ano na naman ba yan? Nakakainis ang mapang asar na tono niya. Ayusin mo ang system error ko. System error? Hindi bumubukas ang attributes window ko. Imposible yan. Walang error ang system. Perpekto ang scenario system. Tingnan mo mismo. Tiningnan niya ako ng may pagdududa at bumulong-bulong ng kung ano. Ginamit ng Doka Ebang Biyong ang system interference sa'yo. System interference. Isang kakayahang tanging mga Doka Ebi lang ang pwedeng gumamit para makialam sa sistema. Sa totoo lang, hindi ko rin sigurado kung error ba talaga ang dahilan kung bakit hindi ko makita ang stats ko. Pero kahit papaano, malalaman niya siguro ang dahilan. At kung hindi niya rin malaman, advantage pa rin sa akin yon. Na-activate ang exclusive skill, Fourth Wall. Sa sumunod na sandali, kumalat ang kuryente sa hangin at tumama kay Biyong. Kabanata 13, Yugto 3 Kontrata. Naintindihan ko na agad ang nangyari base sa reaksyon niya. Ano yun? May problema ba? Imposible ito. Paanong may firewall na humaharang sa system interference? Mukhang hindi lang kakayahan ng ibang tao ang hinaharangan ng fourth wall, pati na rin ang kapangyarihan ng Doka Ebi. Kung totoo ito, ibig sabihin walang sino man sa mundo ng ways of survival ang makakakita ng stats ko, pati na rin ako. Nakakatuwa. Perfect condition para maging manloloko. Hayaan mo na yan. Huwag. Kaya ko to. Di ba ganito? Hindi mo kaya. Kwak. Sumigaw si Biyong na parang nakuryente. Ang puti at malambot na buhok sa katawan niya ay umitim at nasunog. Ito oh. Okay lang yan. Kung hindi mo kaya, huwag mo na pilitin. May iba pa akong ipapagawa sa'yo. Hindi pwede. Ako si Doka Ebi Biyong. Kung hindi ko to maayos, mawawala ng dangal ang lahi ng mga Doka Ebi. Tiningnan ko ang oras. Isang oras na mula nang lumunin ako ng ichthyosaur. Wala na akong oras para makipagkulitan pa. Doka Ebi bag. Huminto si Biyong sa pagkut ko sa hangin. Ano, buksan mo ang Doka Ebi bag. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Bubuksan mo ba o hindi? Ang Doka Ebi bag ay pwedeng gamitin lang ng mga incarnation na may sponsor. Totoo na lahat ng gumagamit nito ay may sponsor. Pero wala namang rule na nagsasabing bawal gamitin ng walang sponsor. Teka lang, kinuha niya ang isang manual at binasa ito. Sa point na to, hindi ko na alam kung sino sa atin ang Doka Ebi. Doka Ebi ka ba talaga? Napangiti si Biyong at itinaas ang dalawang kamay. Sige, pwede naman. Pero kailangan bukas ang channel para magamit yun. Okay lang ba? Oo. #B-7623 channel ay bukas na, pumasok na ang mga konstelasyon. Biglang may kuryenteng kumalat sa hangin at lumitaw ang isang transparent na screen sa harap ko. Welcome sa coin shop, ang Doka Ebi bag. Ang Doka Ebi bag. Ito na ang pagbubukas ng tindahan sa mundong ito. May dalawang paraan para gamitin ang coin sa ways of survival. Una, pampataas ng stats tulad ng stamina at strength. Pangalawa, ginagamit itong pera para bumili ng mga gamit sa mga tindahan tulad nito. Bili na! Starter pack para sa incarnation mo sa halagang 2,500 coins. Special offer ngayong araw lang. 300% growth package, mas mabilis lumakas kaysa sa iba. Napagkamalan mo bang pumili ng mahinang attribute? Huwag mag-alala. Nandito ang random attribute box para palitan ng stats mo. Ang daming pwedeng bilhin. Lahat ng advertisement dito ay para sa mga konstelasyon na may alaga o incarnation. Natural lang naman, sila talaga ang target customers. Isinara ko isa-isa ang mga pop-up ads. Hindi pa ito kasing sama ng mga disaster na lalabas pagkatapos ng 5th scenario, pero para sa mga baguhan, ang ichthyosaur na ito ay parang kalamidad na rin. Kailangan ko ng mga gamit para mapatay ito. Tignan natin. Tiningnan ko ang listahan at saka sumulyap kay Biyong. Oy, ito lang ba ang pwedeng bilhin ngayon? May search function ba? Jan, shit. Teka, mga konstelasyon. Pakiusap. Kumalma kayo. Mula nang magbukas ang channel, pinapakiramdaman na siya ng mga manonood at pinapawisan na siya ng malamig. Server error lang kaya namatay saglit ang broadcast.
Hindi ko sinasadyang patayin yun. May 20 bituin sa ulo ni Biyong. Hindi naman gaanong marami ang umalis, ibig sabihin marami pa rin gustong malaman ang mangyayari. Siyempre, hindi lahat ay kaibigan. Kinukwestiyon ng ilang konstelasyon ang patas na takbo ng broadcast. Naghihinala ang ilang konstelasyon na may special privilege ka. Inaasahan ko na ito. Habang sarado ang channel, may lumabas na hidden scenario at binuksan ko pa ang tindahan. Siyempre magugulat sila. Hindi. Preferences? Tingnan nyo nga, mga konstelasyon. Kaebi ako. Alam nyo bang mawawala ako kung gagawin ko yon? Hindi biro ang sumpa ng pagiging tagapagsalaysay. Tutulungan mo ba ako o hindi? Nasa kanang ibaba ang search button. Salamat. Hindi ko na siya pinansin at pinindot ko ang icon na parang magnifying glass. Na-activate ang product search function. Limitado sa 5 beses ang search kada araw. Dagdag na 100 coins bawat extra search. Ganoon naman pala pareho lang ng sistema sa tao. Libre ang 5, sobra na lang ang bayad. 2 search lang naman kailangan ko, so may sobra pa akong 3. Interesado ang konstelasyong secretive plotter sa iyong plano. Oo, magtaka kayo. Kapag nagtaka kayo, manood lang kayo. Galit na tinitignan ng konstelasyong Abyssal Black Flame Dragon ang iyong mga galaw. Di huwag manood kung maiinis ka lang. Binuksan ko ang bibig ko para mag-search. Hanapin mo ang item na Ancient Dragon. May 3 resulta ang search. Lumabas agad ang listahan. Ancient Dragon's Heart wala ng stock. Ancient Dragon's Bone stock, 1. Ancient Dragon's Horn stock, 1. Pinili ko ang puso. Item information. Pangalan, Ancient Dragon's Heart. Rango, SS. Description, puso na naglalaman ng mahika ng sinaunang dragon na si Ignites. Halos walang katapusan ng lakas nito. Kapag nai-transplant ito ng matagumpay, makukuha mo ang attribute na Hellfire. Presyo, 1,500,000 C. Stock, wala na. Gaya ng inaasahan, sold out na. Galing sa gilid, nakatulala si Biyong habang inaasikaso ang mga konstelasyon. Baliw ka ba? Paano mo nalaman ang tungkol sa Ancient Dragon? Nagkataon lang na nabanggit ko ang magandang pangalan. Mukhang nagsisinungaling Nagkibit balikat na lang ako. Sa original na kwento, may-ari na ang item na yon. Kung tama ang alaala ko, nasa Italy ngayon ang taong yon. Ang swerte naman nun. Ang lakas ng sponsor na nakuha. Nag-search pa ako ng ilang pangalan. Tapos na ang paghahanap ng mga kaugnay na item. Great Demon's Eye Stock, 0. White Pure Star Energy Stock, 1. Sold out din ang mata. Ang bilis talaga kumupit ng mga konstelasyon. Tsaka hindi ko rin naman mabibili yun, ang mahal, 1,000,000. Buti na lang may sponsor sila. Sigurado akong lilipas lang sila sa mga beginner scenarios. Ano ka ba talaga? Anong cheat ang gamit mo? Paano mo alam ang mga items na nasa search lang? Naghula-hula lang ako ng mga pwedeng pangalan. Sa tatong hinanap ko, ang White Pure Star Energy lang ang meron. Pero 10,000 coins ang presyo, hindi ko pa afford ngayon. Inilagay ko muna sa cart. Ano to, bibilhin mo ba? Hindi pa ngayon. Tinitignan ko lang. Nakakaubos lang ng oras. May bibilhin ako, ilabas mo lang yung mga itatawag ko. Ilang pangalan pa ang binanggit ko at agad namang lumabas ang listahan. Mucus of the Hammer Seahorse Stock, 124. Stonehog's Pointed Thorn Stock, 17. Tumugma ito sa natatandaan ko. Pagkain ng Ichthyosaur ang Hammer Seahorse at ang Stonehog naman ay natural na kalaban ng mga lamang dagat. Sigurado ako. Ito ang pinakamabisang combination laban sa halimaw na ito. 4 na mucus, 4 na tinik. 800 coins ba to? Oo, pero para saan mo gagamitin ang mga bagay na yan? Hindi mo na kailangan malaman. Hindi naman ako makialam pero bakit hindi ka nalang bumili ng matino? Halimbawa itong Warrior Sword Technique. 8,000 coins sana pero ibebenta ko na lang sa'yo ng 4,000. Mas makakatulong to para matapos mo ang senaryo, di ba? Salamat pero ito lang bibilhin ko. Ayaw man niya, tinanggap niya naman ang bayad. 800 coins ang nabawas. Sa dilim, may kumikinang naalabok na nagtipon at lumitaw ang 4 na mahahabang tinik at 4 na lalagyan ng maitim na likido. Walang refund kapag pinagsisihan mo ha? Naiintindihan mo? Oo. Tumango ako at nagsimula ng kumilos. Hinubad ko ang damit ko at itinali sa bewang. Isinuksok ko ang mga tinik sa gilid at isinabat naman ang mga lalagyan. Matibay ang tinik ng Stonehog at matulis ang dulo. Mga 1 metro ang haba. Sakto lang para tumusok. Sige aalis na ako. Hindi ako pwedeng manatili dito, may masaya pang nangyayari sa ibang channel. Sige, huho, kaya mo yan. Sana pagpalain ka ng kwento. Nawala si Biyong sa isang kislap at bumalik sa dilim ang paligid.
Pwede sana akong gumamit ng flashlight sa cellphone pero kailangan kong tipirin ang battery. Sa dilim, kumikinang ng kulay asol ang mga tinik. Mahina man ang liwanag, sapat na ito pansamantala. Hinawakan ko ang isa at inihampas. Siguro dahil wala akong skill tulad ng weapons training o incarnation of all soldiers, hindi ko pa masyadong makuha ang tamang bigat. Naiinip na ang ilang konstelasyon. Umalis na ang mga hindi makapaghintay. Kahit hindi ko siya makita, sigurado akong kinakabahan na naman si Biyong ngayon. Lumipas ang isang oras. Kaliwa, kanan, taas, baba. Ayaw man niya sa una, sanay na ako hawakan ito. Magaspang ang ibabaw kaya hindi madulas sa kamay. Oras na para simulan. Puwersadong itinarak ko ang tinik sa pader ng tiyan sa itaas ko. Tiing. Parang tumama sa goma at tumalbog ito. Kulang pa talaga ang lakas ko para mapunit ang tiyan ng ichthyosaur. Kahit gumamit pa siguro ako ng skill, ganito pa rin ang mangyayari. Kuku. Sa sandaling iyon, bumukas lahat ng maliliit na butas sa pader. At doon bumulwak ang nakakadiring likido. Kuwik. Sumigaw ang isa sa mga demonyong lumulutang sa tubig. Chu. Nagsimulang matuno at mag-asupang balat niya. Nagsimula na ang digestion. Hinalo ng asid ang tubig sa ilog at unti-unti nitong tinunaw ang mga semento at basurang lumulutang. Chu. Wala nang oras. Gaya ng plano. Tumalon ako mula sa kinatatayuan ko at kumapit sa mga bukol ng pader. Umakyat ako parang umaakyat sa bato. Gurgle. Nasa taas mismo ang pinagmumulan ng asid. Isinubo ko ang tinik at kinuha ang isang lalagyan ng mucus. Mucus ng hammer seahorse. Ibinuhos ko ang kulay asol na likido sa kamay ko at dahan-daang pinahid ito mula dulo hanggang dulo ng tinik. Parang naglalagay lang ako ng shaving cream. Kung pinoprotektahan ng cream ang balat habang nag-aahit, pinoprotektahan naman ng mucus ang tinik laban sa acid. Gawin na natin ito. Buong puwersa kong itinarak ang tinik papunta sa bumubulwak na acid. Tamang-tama ang anggulo at pinakamalakas ko na yun. Kwaang! Damaloy ang acid sa kahabaan ng tinik at tumalsik sa braso ko. Sobrang sakit na parang binubuhos ang kumukulong tubig pero hindi ako tumigil. Kapag nagkamali ako dito, tapos na ang lahat. Naibsan ng exclusive skill na fourth wall ang ilang sakit na nararamdaman mo. Gurgle. Urok. Sa wakas, nabarahan ko ang butas. Isa pa. Huminga ako ng malalim at kumuha ng isa pang tinik sa bewang. Nilagyan ulit ng mucus at hinanap ang susunod na butas para harangan. Hinahangaan ng ilang konstelasyon ang iyong kalmadong pag-iisip. Nagbigay ang mga konstelasyon ng 200 coins. Ganyan ang ginawa ko hanggang sa mabarahan ko ang tatlong pangunahing batasan. May natira pang maliliit pero hindi naman gaanong kalakas ang bulwak nito. Isa na lang ang tinik na natira at dalawang lalagyan ng mucus. Ipinahid ko ang natitirang likido sa balat at damit ko, tapos ininom ko na rin ang laman ng huli. Cup. Nakakadiri ang lasa, malansa at mapait pero mas okay na ito kaysa mamatay. Wala na yang panes kumpara sa mangyayari pa lang. Makalipas ang 5 minuto, nagsimulang manginig ang buong tiyan. Nagsimula na. Kiyik. Sumigaw ang ichthyosaur sa sakit. Namumula at gumugulong ang mga ugat sa pader. Kitang-kita kung paano lumalaki at pumapasok ang mga tinik sa mga ugat nito. Ang mga tinik na nakaharang ay nagsimulang lumago ng mabilis. Ang tinik ng stonehog ay tumutubo at lumalaki kapag nadikit sa likido ng mga lamang dagat. Gudadok. Dahil nilagyan ko ito ng mucus, naging immune ito sa acid at sa halip na matuno, sinipsip nito ang dugo at lakas ng halimaw habang nag-uugat sa katawan nito. Hindi ito titigil hanggat hindi patay ang ichthyosaur. Habang pinapanood ang nagngangalit na tubig sa ilalim ko, mahigpit kong hinawakan ang tinik. Nagawa ko na ang lahat ng kaya ko. Mula ngayon, labanan na ito ng tibay ng loob. Ako ang mamamatay o siya. Isa lang ang mabubuhay dito. Kabanata 14, Yugto 3 Kontrata. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Madalas na napuputol ang paghinga ko at naninigas na ang mga kalamnan ko kaya halos hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Hinahangaan ng ilang konstelasyon ang iyong kagustuhang mabuhay. Nagbigay ang mga konstelasyon ng 100 coins. Pero pinilit ko pa rin magtiis. Nagtiis ako dahil alam kong kakayanin ko. Ang liwanag na nagmumula sa tinik sa dilim ay patunay na buhay pa ako. Nang maramdaman kong lumalamig na ang pader ng tiyan nito, natiyak ko na hihingalo na ito. Hinahangaan ng konstelasyong demon like Judge of Fire ang iyong espiritu. Nagbigay ang konstelasyon ng 100 coins. Kapag nagugutom ako, ididikit ko ang dila ko sa dulo ng tinik. Ang tumatagas na likido ay naglalaman ng lakas na hinihigop nito mula sa ichthyosaur. Kaya pala ako uminom ng mucus kanina ay para handa ang katawan ko na sumipsip nito.
Bahagya na tumaas ang iyong stamina dahil sa pagsipsip ng kapangyarihan ng Ichthyosaur. Hindi naman agad tumaas ang level ng stats ko pero sigurado ako na paglabas ko rito, tataas ng kahit 2 level ang stamina ko. Hindi ito gagana sa mas matataas na level pero isa ito sa mga paraan para mapalakas ko ang sarili ko nang hindi gumagastos ng coins. Totoo nga pala, hindi ito panaginip. Ito lang ang kaya kong gawin. Mambabasa lang naman ako, hindi ako bida sa kwento. Pakiramdam ko gigising na lang ako bigla na sumisigaw sa kama pero kahit anong kurap ko, hindi nangyayari iyon. Ayos lang si mama, sigurado ako, si mama yan eh. Natutulog ako kapag humuhupa ang tubig at nagigising kapag binubuhusan ako ng malamig na tubig mula sa ilog. Sa wakas, tumigil na ang pagtunaw ng Ichthyosaur. Biglang lumamig ang init ng loob nito at unti-unting tumigas ang malambot na lamig loob. Kaya sigurado na ako, patay na ito. Ang galing mo talaga. Isang maliwanag na ilaw sa dilim. Lumutang sa ere ang anino ni Biyong. Magagamit pala sa ganitong paraan ang tinik ng Stonehog. Ni hindi ko naisip yan. Mga konstelasyon, hindi ba? Tinitigan ni Biyong ang tinik na kumikinang ng mahina. Ang Stonehog ay karaniwang nakatira sa dalampasigan at kumakain ng maliliit na lamang dagat. Isinusuksok nila ang tinik sa balat ng biktima pero hindi ko akalain na pwedeng ipangtapal ito para harangan ng acid. Hindi naman sa akin nakatingin ang mga mata niya at parang hindi rin naman para sa akin ang paliwanag niya. Napapangiti ang ilang konstelasyon na parang alam na nila ito. Nagbigay ang mga konstelasyon ng 100 coins. Naintindihan na ng ilang konstelasyon ang ginawa mo. Nagrereklamo ang mga konstelasyon, sabihin mo raw sa pamamagitan ng pagsasalita sa sarili para alam nila ang gagawin mo. Hindi ko pinansin ang mga mensahe at inubos ko na lang ang natitirang likido. Bahagya na tumaas ang iyong stamina dahil sa pagsipsip ng kapangyarihan ng Ichthyosaur. Tumaas ang level ng iyong stamina. Stamina LV. 11 gitling mas mahigit stamina LV. 12. Nakuha ko rin ang gusto ko. Lumapit si Biyong at tiningnan ang braso kong may mga paso. Tsaka yung mucus, hindi ko alam na sobrang lakas pala ng epekto ng mucus ng Hammer Seahorse. Dapat natunaw na ang balat ko dahil sa acid. Pinutol ko na ang kalokohan niya. Ang mucus ng Hammer Seahorse ay immune sa digestive fluids. Nag-evolve sila ng ganito dahil madalas silang kinakain ng mga Ichthyosaur. Hinahangaan ng ilang konstelasyon ang iyong kaalaman. Tumingin sa akin si Biyong na parang nabetray. Excuse me, dapat ako ang nagpapaliwanag niyan. Ginawa ko kasi hindi mo alam. Tapos na ba ang explanation? Oo, edi ibigay mo na ang reward. Ang kapal ng mukha mo. Nagreklamo siya pero lumabas naman agad ang mensahe ng premyo. Natapos na ang hidden scenario. Natanggap mo ang 9,000 coins bilang gantimpala. Ikaw ang unang matagumpay na makapatay ng grade 7 species. Natanggap mo ang 1,000 coins bilang achievement reward. 9,000 coins at dagdag na 1,000 coins. Malaking pera to. Coins na hawak, 14,800 C. Kapag dinagdag ko pa ang donations habang nagsusurvive ako, aabot ng mahigit 10,500 coins ang kinita ko. Lampas na sa target ko. Haha, mga konstelasyon. Nakita nyo yun? Manood muna tayo ng advertisement bago ang susunod na senaryo. Narinig ko ang tunog ng commercial. New scenario opening featured package, 8,800 coins. Nang mawala ang paningin ng mga konstelasyon, lumapit si Biyong at nakipagkwentuhan na parang tropa. Hi, ang galing ng survival mo. Sobrang ganda ng response ng mga viewers. Gaano nakatagal? 4 na araw. Kinabahan ako habang nanunood. Hindi mo ba namalayan ng oras? Namatay ang cellphone ko. Mas matagal kaysa sa plano ko na 2 araw lang. Pero isipin ko, 4 na araw din ginugol ni Yoo Jong-hyuk nung ika-4 na regression para dito, kaya hindi naman ganon kabagal ang takbo ko. Basta ang mahalaga, nagawa ko. Napuno ng saya at kumpiyansa ang buong pagkatao ko. Ordinaryong tao lang ako, pero hindi ibig sabihin ay hanggang doon na lang ang kaya kong gawin. Nakakatawa, kakaiba, isang nobela na walang nagawa sa buhay ko sa loob ng 28 taon, ngayon ay ginawa akong espesyal. Oh, kinakausap mo na naman sarili mo? Mabuti nga yun eh. Para sa incarnation, kailangan talagang magsalita mag-isa. May ayaw man doon sa mga konstelasyon, pero usually, tumigil ka na at buksan mo ang Doka Ebi bag. Bakit? May bibilhin ka ba? Hindi bibili, magbebenta. Hay nako, putulin ko muna to. Mga konstelasyon, sandali lang, aayusin ko lang volume. Habang binubuksan ni Biyong ang Doka Ebi bag, tiningnan ko ang mga tinik na nakabaon sa pader. Tumigas na ang itaas na bahagi at nagkaroon ng mga bitak-bitak sa paligid ng mga tinik. Kaya ko na itong basagin gamit ang lakas ko. Dahan-dahan kong binasag ang pader gamit ang natitirang tinik. Maya-maya, nakita ko ang asul na kumikinang na core ng Ichthyosaur.
Ichthyosaur Core. Ito ang Ether Core na makukuha sa mga grade 7 monsters pataas. Kapag kinain ko ito, tataas ang magic power ko nang hindi gumagamit ng coins. At dahil si Commander pa ang uri nito, sobrang taas ng quality. Maingat kong hinugot ito habang nakatulala lang si Biyong. Ibebenta ko to. Ikaw talaga, syempre hindi sayo. Ilalagay ko sa auction ng mga Doka Ebi. Bamantong hininga na lang si Biyong na parang pagod na makipagtalo. Hay nako, gawin mo na lang gusto mo. Magkano ang price? Hindi coins ang kukunin ko. Ipapalit ko. Ang dami mong alam. Nagreklamo siya habang inilalagay ang item sa auction. Simple lang naman ang gusto ng taong ito. Mas madali ko siyang makukuha kaysa sa inaakala ko. May bibili niyan. At ang ipapalit ko dapat ay Broken Faith. Broken Faith, meron naman siguro. Sige, naka-register na. Oo. At ngayon, bibilhin ko naman ito. Nakita ko ang White Pure Star Energy sa listahan. Mabuti at wala pang nakakuha. Karamihan kasi sa mga konstelasyon, hindi alam ang tunay na halaga ng mga bagay na nabibili gamit ang coins. Hindi ibig sabihin na mahal ay maganda na. Teka, pwede ba tayong mag-usap sandali? Sabay taas ulit ng volume ng advertisement. Nagrereklamo ang mga konstelasyon ng haba ng commercial. Nang lumabas pa ang isa pang ad, alam ko na kung ano ang sasabihin niya. Tungkol sa kontrata, di ba? Ito lang ang paraan para makapag-usap kami nang walang naririnig ang mga konstelasyon nang hindi kailangang isara ang channel. Hindi na ito kwento para sa kanila. Oo, hindi ako sigurado noon pero naniwala na ako pagkatapos ng senaryo na to. Sige, subukan natin. Tutulong ako sa'yo. Di ba bawal yan sa rules ng streamer? Syempre hindi ako direktang tutulong. Ang ibig kong sabihin, pipirmahan mo na ba ang kontrata? Ano ang conditions? Tingnan mo. Inilabas ni Biyong ang isang magarbong kontrata. Binasa ko ang lumabas na transparent window sa ere. Gatlang M. Gitling. Stream Contract Agreement. Ako ang gap. Haha, gusto ba ng tao yan? Wala lang yang meaning. Ituloy mo na lang basahin. Gatlang M. Gitling. Ganoon din naman ang inaasahan ko. Gatlang M. Gitling. Binasa ko hanggang sa dulo. Akala ko may patibong pero wala naman akong nakitang kakaiba. Maliban sa isa, may kulang dito, yung pinaka-importante. Ano ka ba, pumirma ka na lang. Ang stream contract ay isang sumpaan ng kaluluwa. Yung hatian sa kita ang tinutukoy ko. Haha. Oo nga pala. Kunwari hindi niya alam. Ito ang pinaka-importante. Paano kung 5:5? At tanggalin mo na ang channel fee. Alam mo ba kung paano to? Hatian tayo sa lahat ng matanggap ko. Halimbawa 100 coins, 50 sa'yo, 50 sa akin. Ganyan naman talaga ang sistema. Ang konstelasyon ay may incarnation sa channel ng Doka Ebi at hinahatian sila sa donations. Normal lang yun. Niloloko mo ba ako? Hindi ako papayag. Ano? Pero ito ang standard ratio sa industriya, wala akong sponsor. Kapag nagdodonate sila sa incarnation na walang sponsor, malaki na ang kinikita mo dahil sa fees. Hindi ba't ang dami mo ng kinita dahil sa akin? Mukha ang bibig ni Biyong. Pero wala siyang magagawa. 10:0. Komisyon lang ang makukuha mo. Wala akong ibabayad sa'yo kahit barya. Ano? Nakakabaliw to, paano na lang 7:3? Mabilis bumaba ang presyo. Pero hindi ako magpapatalo. 10:0. Anong kalokohan to? Sobrang labo naman ng rate na yan, edi wag mo tanggapin. Maghahanap na lang ako ng ibang channel. Ang sikat nga ngayon si Gildalt puntahan ko na lang siya. 8:2. Hanggang dito na lang ako, hindi ko na kaya ibaba pa, 10:0. Pambukas na panalikop gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok tuldok pansarang panalikop. Nakakatakot na ang itsura ni Biyong parang sa isabog na ang ulo ko anumang oras. Pero alam ko, hinding-hindi niya ako bibitawan. Huling pag-asa niya na ako. Matatapos na ang advertisement. Hindi mo ba naririnig nagrereklamo na sila? Sa huli, sumuko na rin siya. Shit, sige na nga. Pipirmahan mo na ba? Mas madali kaysa sa inaakala ko. Aaminin ko, handa na akong pumayag sa 9:1. Siguro mas malaki ang kikitain niya kaysa sa inaakala ko. Nakakadiri isipin. Oo, at may isa pa. Ano na naman ba yan? Kailangan mo akong bigyan ng down payment. Bigyan mo ako ng 5,000 coins. Nanlaki ang mga mata ni Biyong. Ay ikaw talaga. Napangiti na lang ako. Kung ano ang ibig sabihin ng maging gap at kung bakit tayo naririto. Ituturo ko sa makong na ito. Napirmahan na ang stream contract. Natanggap mo ang 5,000 coins bilang down payment. Natapos ang advertisement at bumalik na ang mga konstelasyon. Tinapak ko sa balikat si Biyong. Tara, alis na tayo dito. Ngayon palang magsisimula ang lahat.
Kabanata 15, Yugto 4 Line of Hypocrisy. Parang umuulan ng bulalakaw sa kalangitan. Isang tanawing hahangaan ng sinuman, maliban kay Yoo Jong-hyuk. Nagsisimula na. Ang meteor shower ay hudyat na ng pagsisimula ng ikatlong main scenario. Mula ngayon, unti-unti nang masisira ang Seoul ayon sa takbo ng kwento. Tumingala si Yoo Jong-hyuk sa langit bago ibinaba ang tingin at pinagmasdan ng Han River. Desolado ang paligid ng Donggo Bridge dahil kakatapos lang dumaan ng grupo ng mga ichthyosaur papababa. Sobra na naman yata ang hiningi ko. 3 araw na mula nang mahulog si Kim Do-kye sa ilog. Baka nga sobra nang hilingin na mahuli niya agad ang ichthyosaur sa level pa lang niya ngayon. Totoo naman, kahit ako mahihirapan kung 3 araw lang ang ibibigay. Pero kung hindi niya kayang gawin kahit ganito lang kasimpleng bagay, wala rin siyang silbi. Magiging pabigat lang siya sa mga susunod na mangyayari. Hindi naman ganun kalakas ang isang propeta. Pumikit si Yoo Jong-hyuk nang may disappointment. Aalis na naman siya ng mag-isa. Walang kasama. Wala namang bago dyan. Sanay na siya. Sa pagkakataong ito, babaguhin ko na talaga ang lahat. Tumalikod na si Yoo Jong-hyuk. Sadyang napaaga lang siguro ang pagtalikod niya. Teka, ano yun? Ilang beses akong kumurap pero kulay abo lang ang nakikita ko. Nasa loob pa rin pala ako ng tiyan ng halimaw. Lumingon ako at nakita ko ang gulat na mukha ni Biyong. Nanaginip ako. Oho, nagpapataas ka ba ng curiosity? Hindi naman masama ah. Hindi ko naman intensyon, pero ayos lang kung ganoon ang isipin niya. Gusto na ng ilang konstelasyon na lumipat kaagad sa ibang lugar. Gumastos ako ng 500 coins para bumili ng L.A. Force Vital Force para makatulog ako. Alam ko kasing delikadong kumilos habang pagod na pagod pa. Mabilis magpagaling ang gamot na ito at tinatangay ang pagod kapalit ng 2 oras na tulog. Mamahaling gamot yun ah. Gusto ko na talagang lumabas. Bulong ko sa sarili habang iniinat ang katawan. Malinaw pa rin sa isip ko ang panaginip. Baka hindi naman iyon panaginip. Quadjijijek, may tunog ng kuryente at nawala si Biyong. Siguro may inaasikaso na naman. Napabuntong hininga ko. Ang stream contract kasama ang Doka Ebi. Isang sugal na hinding-hindi ko gagawin kung hindi ko lang alam ang ugali niya sa libro. Pero nagawa ko ng kalmado. Sa totoong buhay kasi, wala akong napipirmahang kontrata. Ginagamit ang exclusive skill, fourth wall. Totoo ito. Hinawakan ko ng mahigpit ang tinik. Pakiramdam ko, ito na ang tunay na realidad. Gusto nang kumilos ang ilang konstelasyon. Sige, wala nang oras para mag-isip pa. Buong lakas kong hinaampas ang tinik sa pader na matigas na parang bato. Sabay tunog ng pagbagsak at pagbuhos ng tubig, tumalsik ako palabas at nahulog sa Han River. Puwa, buti na lang wala nang ibang ichthyosaur sa paligid. May lumapit na maliliit na isda pero wala namang masamang intensyon. Hindi naman lahat ng nilalang ay umaatake sa tao. Nandoon ang Donggo Bridge. Ginamit ko ang isang piraso ng bangkay ng halimaw bilang salbabida at lumangoy papunta sa pampang. Giniginaw na ako sa lamig ng tubig pero wala akong pakialam. Makalipas ang 30 minuto, narating ko na ang lupa. Kinakabahan ng ilang konstelasyon habang pinapanood ka. Karaniwan, kapag lumabas ang mensaheng ito, may sumusunod na panganib. Mapang-asar na nakangiti ang konstelasyong Abyssal Black Flame Dragon. Naku po, huwag kayong umasa. Wala silang makikita dito. Alam ko na kasi ang mangyayari. Pumasok ka na sa sakop ng ikalawang main scenario. Ang lupa sa loob ng senaryo ay labis na nadumihan. Mag-ingat sa paghinga at pumunta agad sa ilalim ng lupa. Ganoon ang sabi, pero dapat pala ay wala na ako sa ibabaw ng lupa simula pa lang. Bakit? Tingnan nyo ang balat ko. Na-expose ka sa nakalalasong usok. Naging itim ang parte ng balat na dumaikit sa kulay ube na usok. Kaya, sinundan ko ng tingin ang pinagmulan at nakita ko ang isang halimaw na sumisigaw. Isang dambuhalang halimaw na mahigit 30 metro ang laki. Ang usok na ito ay galing sa Great Poisonous Rhinoceros, isang grade 7 monster. Kasalukuyan itong nakikipag-away sa isa pang halimaw na mukhang hari ng mga insekto base sa anino. Kuwa, hindi lang pala tao ang naghihirap at naglalaban-laban sa mundong ito. Pati mga halimaw ay nag-aagawan para mabuhay. Dahan-dahan akong kumilos habang pinipigilan ng hininga. Grade 7 monsters din sila katulad ng ichthyosaur pero hindi ko sila kayang kalabanin ngayon. Napatay ko lang yung isa dahil handa ako at alam ko ang kahinaan nito. Ginamit mo ang L.A. Monkey's Lungs. Ang item na ito ay pampalit sa oxygen o air purifier na tatagal ng 20 minuto. Binili ko na ito kanina pa. Hinahangaan ng ilang konstelasyon ang iyong pagiging handa. Wasak na ang Oxo Station sa taas. Ang pinakamalapit na istasyon ay ang Gumo Station. Baka nandoon na ang ibang tao. Mabilis akong kumilos habang iniiwasan ng maliliit na nilalang na kumakain ng mga bangkay.
20 minuto lang ang tagal ng gamot, kailangan kong magmadali at mag-ipon ng gamit. Una sa lahat, kailangan ko ng damit. Natunaw kasi yung suot ko dahil sa acid. Marami namang nakakalat dito pero medyo nakakailang kumuha sa mga patay. Wala namang choice. Kumuha ako ng damit sa mga bangkay na kasya sa akin at dumiretso sa convenience store. Naglagay ako ng pagkain sa mga plastic bags. Mahalaga ang pagkain bilang pampalit sa pera pagdating sa ilalim ng lupa. Puno na ang 3 o 4 na bag nang mapansin kong umiitim na ang kulay ng gamot na nasa bibig ko. Konting oras na lang, nang bigla kong marinig ang isang boses. Tulong, tulong. May buhay pa pala, may isang babae na nakahiga sa gilid. Nahawa na siya sa lason pero hindi pa malala dahil may suot siyang mask. Punit-punit na ang damit niya. Ayos ka lang ba? Makakalakad ka ba? Oh, may character bang ganito sa libro? Hindi ko maalala. Wala na akong oras mag-isip kaya binuhat ko siya at tumakbo papuntang Gumho Station. Lumiko ako at nakita ang kalsada. 100 metro na lang ang layo ko. Hingal na hingal akong tumakbo at nakita ko na ang exit 3. Sarado. Paano naman ang kabila? Nakababa na ang bakal na pinto sa lahat ng labasan dahil sa kalamidad. Kayang-kaya ko itong basagin gamit ang tinik pero baka may masaktan sa loob. Exit 4. Buti na lang nagsalita ang babaeng buhat ko. Tumakbo ako papuntang exit 4. Nakita ko na unti-unti nang nagsasara ang pinto. Isinaksok ko agad ang tinik sa siwan para hindi ito tuluyang magsara. May sumigaw mula sa loob. Tangina, ano to? Buksan mo to. Hindi. Bawal pumasok. Umalis ka. May sugatan dito. Punuan na kami. Hindi na kami kailangan ng dagdag. Punuan na? Kakaiba. Ganoon ba talaga ang nangyayari dito sa original? Wala akong pakialam. Ginamit ko ang tinik bilang lever at itinaas ang pinto. Dahil level 10 na ang strength ko, kasing lakas ko na ang 6 na matatandaang lalaki. Krok. Uwap. Natakot ang mga nasa loob at nagsitakbuhan papaloob. Pumasok ako, ibinaba ulit ang pinto at inihiga ang babae. Pumasok ka na sa safety zone. Hindi bumababa ang lason sa ilalim ng lupa. Walang scientific explanation, parte lang yan ng senaryo. Ilagay mo to sa bibig mo. Tinanggal ko ang mask niya at pinalitan ng monkey's lungs. Hindi nito gagamutin siya ng tuluyan pero pipigilan nito ang pagkalat ng lason. Mahina niyang sambit. Isang babaeng iniwan na ng iba. Bigla kong naisip, malamang sa original na kwento, namatay na dapat siya dito. Kukunin ko sana ang character list para makita ang impormasyon niya nang may sumigaw. Ayan nandoon siya. Mga ilaw ng flashlight ang sumalubong sa akin sa dilim. Nanliit ang mga mata ko nang makita ko ang mga lalaking may dalang bakal at tubo. Naiinis ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband sa itsura ng mga hindi inanyayahang tao. Lumapit ang pinakamalaki sa kanila. Mukhang malakas ito. Sino ka? Sa sandaling iyon, napaisip ako. Ano ba ang dapat kong sabihin? Saglit akong nag-isip at ginaya ang tono ni Yoo Jong-hyuk. Kim Do-kya. Kim Do-kya? Yan ba ang pangalan mo? Oo. Sino nagtanong niyan? Ano ba tong lalaking to? Mahirap sagutin yun Yoo-oy. Yung babae. Napansin ng isa sa kanila ang babaeng katabi ko at tinutukan ito ng ilaw. Ano, di ba yan yung nasa marginalized group? Hindi ba't kasama mo siya bumalik? Ano kasi? Gumalaw-galaw ang flashlight sa katawan ng babae na parang nanunukso. Ha, ganun ba pala? Ang cute nyo Bakit nyo ginawa yun nang walang palam kay Hangnim? Hehe, sorry na. Hindi naman, syempre si Cholsu Hangnim dapat nauuna. Hehe, gusto ko sana kunin yan Cholsu, may character bang ganun? Hindi ko maalala, siguro extra lang din. Oy, ibigay mo sa amin yung babae, ha? Ano yang dala mo? Tinutukan ng ilaw ang mga supot ng pagkain sa sahig. Akala ko makakaalis na ako ng maayos, mukhang magugulo na naman. Iwan mo na rin yung mga yan. Tapos pwede ka nang umalis. Sa totoo lang, hindi ako ang magiging problema nila. Sila ang magiging problema nila. Naiinis ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband sa mga taong ito. Nagngangalit ang konstelasyong Demon like Judge of Fire sa kawalan ng katarungan. May lumabas na bounty scenario sa request ng mga konstelasyon. Bounty scenario remove the interference, kategorya, sub. Kahirapan, F. Kondisyon, galit na galit ang mga konstelasyon sa mga taong humaharang sa daan mo. Puksahin sila bago matapos ang oras. Time limit, 5 minuto. Gantimpala, pagkabigo, dagdag. Ganoon na nga, kawawa naman kayo. Tumayo ako habang hawak ang tinik. Sana walang menor de edad na nanunood ngayon ha? Sana nga, kasi prime time na ito para sa mga matatanda. Banata 16. Yugto 4 Line of Hypocrisy. Madalas ko itong iniisip,
Bakit ba ang daming predictable villains o halatang kontrabida sa mga kwento tungkol sa katapusan ng mundo? Siguro tamad lang ang mga manunulat at akala nila basta magkagulo ay gagawin na agad ng tao ang lahat ng kasamaan gaya ng pagnanakaw o panggagahasa. Kung totoo mang darating ang kawasakan, hindi ba mas magiging makatwiran at matalino ang kilos ng tao kaysa sa inaakala nila? Mukhang ayaw ibigay eh. Hoy, patayin nyo na yan. Ngayon, nasa harap ko na mismo ang sagot. Pinagmasdan ko ang mga lalaking lumalapit at ang leader na nakamasid lang sa likod. Inaasahan ng konstelasyong demon like Judge of Fire ang patas na hatian. Napagtanto ko ulit, ang imahinasyon ng tao ay puro clichés pero ang totoong tao ay mas clichés pa kaysa sa imahinasyon. Wick, katawa-tawa ang ikot ng tubong bakal na inihampas sa akin. Hindi naman ito tama para pumatay. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kasakit. Kaya kung hindi ka aalis, mamamatay ka talaga. Umalis ka na. Pinalibutan ako ng 4 na lalaki. Nanginginig ang isa pero ang iba ay parang kampante lang. Siguro dahil marami sila. Anong ginagawa ng mga batang to? Wow! Kasabay ng sigaw, sumugod ang isa. Kitang-kita na walang depensa ang tindig niya. Ginamit ko ang tinik. Puwok. AAAAACK. Binti ko, bastard ka. Sabay-sabay niyo siyang bugbugin. Sabay-sabay silang sumugod pero hindi ako natakot. Level 5 lang naman ang lakas nila. Hinayaan ko lang silang makahampas saglit tapos tahimik kong tinarak ang tinik. Kaang. Puwok. Isa-isa nilang nataman ang mga hita nila at napaluhod sila sa sigawan. Pero hindi ko sila pinatay. Kasi ang instruction sa senaryo ay neutralized lang o paayain sila. Tumango ang mga konstelasyon ng absolute good system sa iyong desisyon. Nagtatawanan ng ilang konstelasyon sa iyong pagiging makatao. Nagbigay ang mga konstelasyon ng 100 coins. Kung magiging mamamatay tao ako, baka makuha ko pansamantala ang atensyon nila. Pero sandali lang yun. Hindi maganda sa katagalan kung masyado kong itaas ang level ng karahasan. May 3 minuto na lang bago matapos ang senaryo. 2 minuto na ang lumipas. Importante ang oras sa mga ganitong time attack. Kay kaibigan, anong klaseng tao to? Bakit ayaw mamatay? Dama ko na ang atensyon ko sa leader na kanina patahimik. Lumapit na siya. Medyo matigas ka pala eh. Lumayo kayo lahat. Ako na bahala sa kanya. Chol Soo-hang-nim. Mukhang malakas ang sponsor ng lalaking to. Mabuti. Mukhang marami siyang coins. Nagniningning na itim ang mga buko ng daliri niya. Hindi ito ordinaryong bakal. Baka regalo ito ng sponsor niya. Crunch. Tunog ng pagputok ng buto habang iniikot niya ang kamay. Ginamit ng karakter na Bang Chol-soo ang skill na threaten. Hindi gumana ang threaten dahil sobrang laki ng agwat ng inyong lakas. Ho! Ang tapang mo ah. Hindi ka man lang natatakot. Bago pa man siya matapos magsalita ay sumugod na ang kamao niya. Tinitira niya ang pangako. Mabilis akong umatras. Napangiti siya. Magaling ah. Nag-eehersisyo ka ba? Kahit wala akong skill sa paggalaw, kaya naman to gawin ng kahit sino kapag level 10 na ang agility mo. Dahil ininvest ko ang coins ko sa stats pagkatapos bumili ng gamit, umabot na sa 33 ang kabuoang lakas ng katawan ko. Tignan natin kung sino ka. Ginamit ang exclusive skill, Character List. Character Information. Pangalan, Bang Chol-soo. Edad, 34 anyos. Constellation Sponsor, Monarch of the Small Fries. Private Attribute, Assault Force Captain. Exclusive Skills, Dogfight LV. 2. Bluff LV. 2. Stigmata, Threaten LV.1. Overall Stats, Stamina LV. 6. Strength LV. 7. Agility LV. 6. Magic Power LV. 2. Overall Evaluation, isang ordinaryong hamog na pinalad magkaroon ng sponsor. Mahilig magmalakas kahit hindi naman ganoon kalakas sa labanan. Tama. Naalala ko na. Bang Chol-soo ng Choldo Group. Ano, kilala mo ako? Tignan natin. Malabo na ang alaala ko kasi nawala siya agad sa simula pa lang ng libro pero may character talagang ganito ang pangalan. Siya ang pinakatanga sa grupo sa Gumho Station. Dapat pinatay na sila ni Yoo Jong-hyuk. Bakit buhay pa sila ngayon? Oho, baka kabilang ka rin sa uring yan. Nakapatay ka na rin di ba? Oo, nararamdaman ko, magkamukha tayo. Ginamit ng karakter na Bang Chol-soo ang Bluff. Bluff, skill na meron lahat ng basagulero. Nakakabawas ito ng lakas ng kalaban pero sa kasong ito, hindi. Hinaranggan ng 4th wall ang bluff ni Bang Chol-soo. Mabilis na bumaba ang kumpiyansa ni Bang Chol-soo. Binabastos mo ba ako? Gusto mo talagang mamatay ah. Pumwesto siya na parang wrestler at sumugod. Pero puro arte lang yan. Wala naman siyang skill sa wrestling. Tigilan mo na ang drama at sumugod ka na. Putang ina mo.
Ang main skill niya ay dogfight level 2. Wala siyang silbi maliban kung makipagbuno ng malapitan. Mamatay ka. Sobrang layo ng agwat ng bilis namin kaya halos wala siyang matamaan. Naaawa na nga ako sa kanya eh. Hindi lahat ng konstelasyon ay gustong gawing bida ang incarnation nila. Halimbawa yung sponsor niya, ang Monarch of the Small Fries. Kilala yan sa pagiging kuripot. Sadista yan na gustong manood ng mga tanggang incarnation na binubugbog ng iba. Yan ang Monarch of the Small Fries. Natuwa ang konstelasyong Monarch of the Small Fries, nagbigay ang konstelasyon ng 100 coins. Kahit binubugbog na ang alaga niya, tuwang-tuwa pa siya at nagdodonate sa kalaban. Akala ko tatapusin ko na agad to, pero mukhang may pagbabago ang kwento. May 2 minuto na lang bago matapos ang sub-scenario. Sige, sulitin na natin ang oras. Buisit ka. Parang script lahat ng sinasabi niya, galing talaga sa sponsor niya. Kawawa naman. Piyep. Haha. Nataman ko. Medyo nataman nga pero wala namang damage. Konting kirot lang sa balat. Paano? Level 12 ang stamina ko. Level 7 lang ang lakas mo. Malaki ang pinagkaiba namin. Ako naman ngayon. Hinawakan ko sa pisngi ang tulalang si Bang Cholso at sinuntok ko siya ng buong lakas. Lumipad ang ilang ngipin niya habang sumisigaw. Hindi ako natigil at tinarak ko ang tinik sa braso niya. AAAAGH. Itinapis ko siya sa pader at doon ko sinimulang bugbugin. Pinupukpok ko lang sa mga parte na sobrang sakit pero hindi nakamete, likod, hita, buto-buto, tagiliran. Natuwa ang konstelasyong Monarch of the Small Fries. Nag-request ang konstelasyong Monarch of the Small Fries na i-extend ang oras ng senaryo. Na-extend ng 1 minuto ang senaryo. Iniwasan ko lang yung mga parte na may sugat yung babae kanina. Dugo at laman ang nagkalat. Ngipin at buto ang nakakalat sa sahig. Pero hindi ako tumigil sa pagsipa. Tama na. Parang awa nyo na. Palayain nyo si Hangnim. Nagsigawan ng mga kasamahan niya sa takot. Tinitigan ko sila saglit tapos tumingin ako sa babaeng nakahiga. Mahihina ang tao. Paano nagagawa ng mga mahihinang tulad nila ang ganitong kalupitan? Ginagawa lang nilang dahilan na gulo na ang mundo. Pumapatay, nanggagahasa, nagnanakaw. Instinct ba talaga? Bigla akong naintriga habang nakikita ko ang takot sa mata ni Bang Cholso nang harapin siya ng mas malakas na karahasan. Bakit mo ginawa? Bigla ang tanong. Hindi ko naman inaasahan na sisigat siya eh. Pero nang akmang sisipain ko ulit siya, dahan-dahan niyang iminulat ang mata. Tangina, patayin mo na lang ako, gago. Sa tingin na yon, nakuha ko na ang sagot. Walang nang pag-asa ang mata niya. Oo, hindi dahil sa instinct. Mahina niyang bulong. Hayop, mundong hayop. Ang taong ito, desidido na at nawalan na ng pag-asa bago pa man masira ang mundong ito. Katulad ko, may 10 segundo na lang bago matapos ang senaryo. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at malakas na sinipa ang leeg niya. Nawalan siya ng hininga at nawalan ng malay. Natugunan mo na ang conditions para matapos ang senaryo. Kumita ka ng 300 coins. Sana masaya kayo lahat. Satisfied ang konstelasyong Monarch of the Small Fries at nagbigay ng 100 coins. Gumapang palapit sa akin ang ibang lalaki. Hayop ka. Tinitignan nila ang bagbog na si Bang Cholso tapos tumitingin sa akin na parang mga asong naghihintay ng hatol. Binuhat ko ang babae at kinuha ang mga supot. Gulo man ang mundo, kailangan kong mabuhay. Ihatid niyo ako sa kung nasaan ang grupo niyo. Ang Gumho Station ay dapat magiging basehan ng lugar na ito kapag inayos ni Yoo Jong-hyuk. Noong unang regression, tinapos ni Yoo Jong-hyuk ang senaryo kasama ang grupong ito at nabigyan sila ng magandang kinabukasan. Pero iba na ngayon. Sa pangatlong regression, iba na si Yoo Jong-hyuk. Ang Yoo Jong-hyuk ng ikatlong ikot ay isang halimaw na gustong angkinin ang lahat. Kahit na ganoon, siya naman ang naglilinis ng kalat. Nagulat yung kasama ko. Nagsasalita lang ako mag-isa. Ugali ko na yan. Gusto ng konstelasyong secretive plotter ang mga monolog mo. Oo, sige po, dito po. Dumaan kami sa mga taong nagtutulungan. Bumaba kami sa madilim na platform hanggang sa marating namin ang may ilaw. Maraming tao at maingay pagbaba namin. Tulong, may sugatan. Dumagsa ang mga tao para tulungan ang grupo ni Bang Cholso. Mas maayos pala ang sistema dito kaysa inaakala ko. Habang nagkakagulo, may tumakbong pamilyar na mukha. Dokya SSI. Dokya SSI. Buti naman at ligtas sila. Yusanga SSI. Salamat at buhay ka. Sobrang saya ko. Masayang masaya si Yusanga. Medyo naiilang ako kaya nakipagkamay ako. May mga galos ang kamay niya, siguro hirap na hirap sila nitong nakaraang 4 na araw. May yamakap sa binti ko. Buhay ka pala. Si Lee Hee-lyung. Hinaplos ko ang ulo niya. Kumusta ka dito? Tumango siya.
Payat na siguro gutom na gutom. Kumuha ako ng chocolate sa bag at ibinigay sa kanya. Alam ko naman na buhay ka Dokya SSI. Ha, huli kong hinarap si Lee Hyun Sung. Mas lumaki at tumibay ang katawan niya. Siguro siya ang nagprotekta sa dalawang ito. Patawad po Dokya SSI. Noong mga panahong yun, iniwan ko kayo. Hindi mo kasalanan yun. Nakakahinga ako ng maluwag. Totoo pala ang sinabi ni Yoo Jong-hyuk SSI. Yoo Jong-hyuk, bakit naririnig ko ang pangalan niya dito? Napansin niya ang gulat ko at sumagot. Si Yoo Jong-hyuk po, sabi niya malamang buhay ka pa daw. Nasaan ngayon si Yoo Jong-hyuk? Wala po siya dito ngayon. Wala dito, kahapon umalis po siya sa station. Kaya, hindi na niya kailangan ituloy. Naintindihan ko na, ganun nga talaga siya, laging nagmamadali. Nga pala, may isa pa tayong kasama. Yung department head. Hindi pa natatapos magsalita si Yoo Sanga nang may pumasok na grupo ng mga lalaki. Pero okay lang, alam ko na kung sino yun. Lahat, tumabi kayo. Hindi ko na kailangan ng explanation. May 3 o 4 na lalaking may dalang martilyo at tubo na pinalibutan ako. May pamilyar na mukha sa gitna. Ay ikaw, si Han Mei-yan-go, yung iniwan ako sa tulay kanina. Para siyang nakakita ng multo. Sumama siya sa grupong ito. Pipatayin niyo yung lalaking yan. Masamang tao yan. Hindi siya dapat nandito. Dahil siya ang magnanakaw, siya ang pinaka natatakot. Nagsigaw siya ng nagsigaw. Pero napansin ko, nagkatinginan lang ang mga kasama niya at hindi kumilos. May kakaiba. Nasa gitna si Han Mei-yan-go pero parang hindi sila sumusunod sa kanya. Haha, Han Hong. Magkasama na tayo lahat dito, bakit ganyan? At tita, bago ka yata dito. Humiwalay ang mga tao at gumawa ng daan. Isang payat na lalaki ang lumabas. Sa mata pa lang alam ko na may sponsor ang taong ito. Nice to meet you. Ano pangalan mo? Kim Dokya. Dokya SSI. Ako si Chon In-ho. Chon In-ho. Pamilyar ang pangalan. Humigpit ang hawak ko sa tinik. Mukhang siya ang tunay na leader ng grupong ito. Natalo ko ang mga tauhan niya kaya ngayon siya mismo ang humarap. Nabalitaan ko ang kwento. Tinalo mo raw ang halimaw at iniligtas ang mga kasamahan ko. Ha, lahat tayo, dito na. May bagong miyembro tayong matapang. Kabanata 17, Episode 4 Linya ng Pagkukunwari. Sa kabila ng pakikialam ni Chon In-ho, hindi humiling ang mga konstelasyon ng isang bounty scenario. Sa madaling salita, hindi pa ito ang tamang panahon para harapin siya. Sa loob ng halos kalahating araw, nakatuon lang ang atensyon ko sa pag-alam sa sitwasyon sa Gumho Station. Si Lee Hyun Sung ang pangunahing nagbibigay ng impormasyon. Sa ngayon, may 86 na katao sa Gumho Station. Siguro 87 na ngayon kasama ka na, Dokya SSI. Panipi. Mas kaunti pa sa inaakala ko. Panipi. Oo. Noong nagsimula ang senaryo, yung mga malapit lang sa istasyon at mga sakay ng tren ang nakaligtas. Walang nagsasalita, pero siguro noong unang senaryo pa lang. Hindi ko na kailangan pang tapusin niya ang sasabihin niya. Mababasa ko na sa mga mukha ng mga tao ang katotohanan. Ang mga nakaligtas ay yumapak sa buhay ng iba. Lahat ng tao dito ay mga mamamatay tao. Sa ngayon, nahahati ang mga tao sa Gumho Station sa 2 grupo. Sa totoo lang, isang grupo lang ang makapangyarihan at ang iba ay sunod sa Onyeren. Tiningnan ni Lee Hyun Sung ang mga tao ng may madilim na ekspresyon. May mga lalaking armado na mga tubo at iba pang patalim. Malinaw kung sino ang nasa kapangyarihan. Magtiwala kayo sa akin. Ginagawa ng pangulo ng grupo ang lahat at malapit na tayong iligtas. Si Han Mei-yan-go, ang bunsong anak ng Hankeng Group. Tama si Hong Nim, mga kasama. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Makakalabas din tayo dito. Ang yamakap kay Han Mei-yan-go at siya talagang namumuno sa grupo ay si Chon In-ho. Sila ang tinatawag na mainstream group. Inay, naiinip na ako, pwede ba akong maglaro sa cellphone? Tiyaga ka muna, darating din ang rescue team. Aaksyon din ang gobyerno. Hindi ganoon kadaling bumagsak ang isang bansa. At ang mga taong protektado ng mainstream group at gusto lang namang mabuhay ng payapa ay ang ma-marginalized group. Masyadong mahina ang kalooban nila para maging mga mamamatay tao. Kahit pagsamasamahin pa ang 100 mamamatay tao, mahahati pa rin sila sa malalakas at mahihina. Siguro iniisip nila na hindi sila masama. Naniniwala silang hindi nila ito ginasto at napilitan lang sila. Pinanood ni Lee Hyun Sung ang mainstream group habang niloloko ang mga tao at nagsalita. Sila ang nagdidikta sa pamamahagi ng pagkain. Ninakaw na nila lahat ng nasa mga convenience store at kainan dito, halos wala nang natirang makakain. Panipi. Naiintindihan ko. Panipi. Kaya may mga ipinapadala silang kasama sa itaas para maghanap ng pagkain.
Sumama si Hiwon SSI, yung dinala mo. Hiwon SSI. Yung babaeng iniligtas mo, Dokya SSI. Tiningnan ko ang babaeng nakahiga sa bench ng tren. Sa liwanag ng ilaw, kitang-kita ang ganda niya. Mapula ang kanyang pisngi at malambot ang kanyang mga katangian. Sigurado akong madalas siyang purihin dahil sa itsura. Dahil sa baga ng unggoy na ibinigay ko, mas namulaklak ang kanyang itsura kumpara kaninang umaga. Si Hiwon SSI lang ba ang hindi pa bumabalik? Hindi. May ilan pang umalis kaninang umaga pero yung mga galing lang sa marginalized group ang hindi na nakabalik. Hindi sila bumalik? Oo. Lumungkot muli ang mukha ni Lee Hyun-sung. Alam na niya siguro ang nangyari. Hinawakan ko ang balikat niya. Naramdaman ko ito nang hawakan ko siya. Siya nga talaga ang steel sword. Malapit nang lumagpas sa level 10 ang lakas niya. Ano po? Dapat nakatanggap ka na ng love call mula sa kanila pero hindi mo tinanggap. Yun po. Sa totoo lang, mas malakas pa si Lee Hyun-sung kaysa kay Bang Chol-soo. Imposibleng hindi siya lapitan ni Chon In-ho. Hindi ko maipaliwanag pero naramdaman kong mali kung tatanggapin ko. Hindi ako gaanong marunong sa mga usaping moral o etika pero kamot ulo si Lee Hyun-sung na parang nahihiya. Parang may mali lang talaga. Mali. Hindi man iyon direktang sagot pero totoo iyon. Si Lee Hyun-sung talaga ito. Huwag mong kakalimutan ng puso mong iyan. Sa ganitong paraan, mananatili akong may tiwala sa kanya. May narinig akong malambing na tunog at lumingon ako. Nakita ko sina Yoo Sang-ga at Lee Hil-young na nakatingala sa akin. Parang mga sisiw na naghihintay sa ina, kaya napangiti ako. Nga pala, gabi na. Gutom na ba kayo? Kunin nyo ito isa-isa. Iniaabot ko ang mga pagkaing nakuha ko sa convenience store. Talaga? Pwede ba? Libre lang ito ngayon. Pero sa susunod, kailangan ng bayaran. Magkano? Wala ba kayong mga coins? 10 coins bawat isa. Tapos, naguluhan sina Yoo Sang-ga at Lee Hyun-sung. Hindi nila inaasahan ang sasabihin ko. Siyempre, babayaran ko agad. Ayoko ng libre. Nagulat ako nang magsalita ang babaeng nakahiga sa bench. Gising na pala siya. Ako si Jung Hee-won. Salamat sa tulong mo kaninang umaga. Wala iyon. Akala ko ay mahinhin lang siya pero mali pala ang akala ko. Yoo Sang-ga SSI, Lee Hyun-sung SSI. Gisingin niyo ang sarili niyo. Hindi ito oras para maging ganyan kayo. Itong pagkain na ito, nakuha niya nang isinugal ang buhay niya. Inaasahan niyo bang makukuha niyo ito ng libre? Walang emosyon ang mukha niya habang nagsasalita ng diretsahan. Namula si Yoo Sang-ga. Naging makitid ang utak ko, pasensya na. Siyempre dapat bayaran. Tama lang. Ayoko rin ng libre. Ayokong umaasa sa iba. Panipi. Sang-ayon din ako kay Yoo Sang-ga SSI. Magbabayad ako simula ngayon. Medyo nagulat ako sa reaksyon nila. Totoo nga, kahit nasa dulo na ng mundo, hindi pare-pareho ang ugali ng tao. Kung ganun, sige. Alam ba niyo kung paano magpalitan ng coins? Oo, tinuro na sa amin ilang araw pa lang ang nakararaan. Ididikit yung hintuturo, tapos, panipi. Sabihin niyo lang kung ilan ang gusto niyong ibigay. Simula kay Jung Hee-won, nagbayad sila ng tig 10 coins kapalit ng pagkain. Buti na lang at hindi sila gaanong tumutol. Hindi ko ito ginawa para lang kumita ng kaunting coins. Maaaring magmukha itong malupit sa simula pero maiintindihan din nila na tama ang desisyon ko. Bayad sa iyo ni Lee Hil-young ng 20 coins. Sobra pa sa 10 ang binigay mo? Bayad na rin yon sa chocolate bar kanina. Seryoso ang mukha ni Lee Hil-young habang nagsasalita. Siguro ang mga bata ang pinakamabilis makibagay sa bagong mundo, hindi ang mga matatanda. Mas madali para sa kanilang sirain ang dating kaugalian. Mananatili ba si Dokya SSI sa amin? Yun. Dokya SSI. Hindi si Lee Hyun-sung ang tumawag. Lumingon ako at nakita ko si Chon In-ho mula sa mainstream group. Akala ko nga ay lalapit na siya agad. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Nasa likod niya si Bang Chol-soo na kulang-kulang na ang ngipin at masama ang tingin sa akin. Tinitigan niya ako bago umiwas ng tingin. Tanga talaga. Sige, usap tayo. Tumango ako at ngumiti si Chon In-ho. Pwede bang lumabas muna kayo dito? Gusto ko sanang makausap si Dokya SSI ng pribado. Sige po. Hindi na kailangan. Pwede kayong makinig. Naningkit ang mga mata ni Chon In-ho sa sinabi ko. Tumigil si Lee Hyun-sung na aalis na sana. Ganun ba? Well, wala naman akong pakialam. Nagpanggap siyang ayos lang sa kanya. Umupo siya sa bench at agad may lumapit na mga tauhan ng Choldo Group at inabutan siya ng sigarilyo at lighter. Para siyang bida sa pelikula. Mukhang ayaw mo ng paligoy-ligoy, kaya diretso na ako sa punto. Oo, sumali ka sa grupo namin. Inaasahan ko na ang alok na ito.
Mapupuno mo ang mataas na posisyon dito. Gusto kong sabay tayong mamuno. Bakit ako? Di ba alam mo kung bakit? Sinulyapan ni Chon In-ho ang mga sugatang kasamahan ng Choldo Group. Si Dokya SSI ang bayaning nagligtas sa atin mula sa mga halimaw. Kailangan ka ng mga taong ito. Interesante ang pananaw niya. Gagamitin lang niya ang pangalan ko. Paano kung tumanggi ako? Tumanggi? Nakakatawa. Wala pa akong nakikitang tumatanggi. Hinay pa niya ang usok sa direksyon ko. Dokya SSI, hindi ito utang na loob. Tungkulin mo ito. Hindi mo ba nakikita ang hirap ng mga tao dito? Nakatingin sa amin ng mga tao na pagod na pagod na. May mga umiiyak na bata at matatanda. Hindi ito mahirap intindihin. Tulungan tayo para mabuhay. Dokya SSI, may lakas ka di ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Kailangan ko ng magiging hitman. Hitman? Noong mga nakaraang araw, may ibang gumagawa nito. Siya ang kumukuha ng pagkain at nanghuhuli sa mga lagusan. Sa totoo lang, kinukuha lang namin lahat ng nakukuha niya. Hindi ko na kailangan pang magtanong. Kwento ito ni Yoo Jong-hyuk. Pero bigla siyang umalis kagabi. Kaya kailangan mo ng pamalit. At sa tingin ko, ikaw ang bagay lalo na at natalo mo si Cholsu. Nanlaki ang mga mata ni Lee Hyun-sung at Jung Hee-won. Ngayon nila naintindihan ang tunay na plano. Maganda ito para sa'yo, Dokya SSI. Magiging bayi ka ng bayan at magiging kasama mo kaming mamuno. Magugustuhan ka ng lahat at panipi. Pasensya na, pero hindi ko kayang panagutan ng iba. Ayokong sumali sa grupo nyo. HMM. Ganun ba? At higit sa lahat, hindi bagay sa akin ang paraan ng pamamalakad nyo. Tiningnan ko ang mga malulusog na tauhan ng Choldo Group at ang mga mukhang gutom na miyembro ng marginalized group. Lalo na si Jung Hee-won, para bang papatayin na niya si Chon In-ho sa tingin. Ganun ba? Sige lang. Pero kung magbago ang isip mo, bumalik ka lang dito. Hinding-hindi mangyayari yon. Panipi. Haha, tignan natin. Hindi nagtagal, naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Nang umalis ang mga tauhan niya, parang mga gutom na leon na lumapit ang ibang mga tao. Sila yung mga nasa marginalized group. Hinawakan nila ako at nagsigawan. Hoy, totoo ba ang balita? Kinukumpas mo ba lahat ng pagkain? Kakainin mo lahat yan samantalang pwede namang hatiin? Nandito tayong lahat. Bakit ikaw lang ang may-ari? Ibigay mo kay In-ho SSI. Siya ang marunong mamahaji ng patas. Alam ko na ang nangyayari. Nakita ko si Chon In-ho sa likod na nakangiti. Gumalaw ang labi niya. Pumili ka. Ibibigay ko ba ang pagkain at maging bayani? O magiging kontrabida ako at kukumpasin ito? Kung pipiliin kong maging bayani, mahuhulog ako sa bitag niya. Pagkaubos ng pagkain, ako naman ang papagawain nila hanggang sa mapahamak ako. Sa kabilang banda, kung kukumpasin ko ito, magiging mag-isa lang ako laban sa lahat. Nagniningning ang mga mata ng ilang konstelasyon. Ang konstelasyong Secretive Plotter ay humalakhak. Habang nagkakagulo, humarap si Chon In-ho sa kanila. Oh, mga kasama, kumalma kayo. May misunderstanding lang. Hindi ganyan si Kim Dokya SSI. Ano ito? Nagpapabait? Panipi. Sama-sama na sa atin si Kim Dokya SSI. Ang mga dala niyang pagkain ay ibibigay sa grupo at hahatiin ng pantay. Nangako rin siyang tutulong sa atin palagi. Sigurado siyang papayag ako. Hindi ko na kaya marinig pa. Tumigil ka. Sandali akong nag-isip. Ano kaya ang gagawin ni Yoo Jong-hyuk? Oo nga pala. Wala siya dito. At hindi ako si Yoo Jong-hyuk. Siyempre, ipamimigay ko ang pagkain. Nakita kong ngumiti si Chon In-ho. Pero dapat pakinggan nila hanggang dulo. Pero, hindi ito libre. Hindi katulad ni Yoo Jong-hyuk, hindi ko isusugal lahat para lang umusad. Pero hindi ko rin pananagutan ng lahat. May pagkain, pero may kapalit. Naguluhan ng mga tao. Sandali. Hindi libre? Pakinggan nyo. Hindi ko kukumpasin ng pagkain. Pero hindi ko ito ibibigay sa grupo ni Chon In-ho. Hindi ako UNICEF at hindi ako nagtitiwala sa kanila. Nginitian ko si Chon In-ho. Makikipagtransaksyon ako sa inyo. Ibebenta ko ang pagkain sa tamang presyo. Ibebenta? Ano? Oh, magkano? Pera ba? Sa di kalayuan, nakita kong nanigas ang mukha ni Chon In-ho. Tumawa ako ng kaunti. Hindi. Coins lang ang tinatanggap ko. Maya-maya, kaming iilan na lang ang natira, yung mga kakilala ko at nasa marginalized group. Kaya ba? Dokya SSI. Maganda ba talaga ang desisyon na ito? Zay, may libre ba sa mundo? Ang galing ng sinabi mo, Dokya SSI. Nakakagaan ng loob. Pinabayaan lang ni Jung Hee-won ang pag-aalala ni Lee Hyun-sung. Mula noong sinabi kong bibili at hindi namimigay, marami ang lumayo sa akin. Baka nadismaya sila. Sang-ayon ako kay Hee-won SSI. Masyadong sunod-sonyeran ng mga tao dito sa mga nasa kapangyarihan.
Panipi. Tama. Nasa ilalim na ng kanilang mga palad ang buong Gumho Station. Para tayong mga hayop na itinatago sa kulungan at minsan ay dinadala sa katayan. Gaya ng nangyari sa akin kaninang umaga. Nanginginig ang katawan ni Jung Hee-won habang sinasabi yon. Sa totoo lang, hindi ako ang kumukumpas ng pagkain kundi ang mainstream group. Kinukuha nila ang lahat sa ngalan ng pamamahagi at saka lang pinapakain ng mga taong sunod sa onyerin sa kanila. Pinakamahina ang tao kapag naniniwala silang may magliligtas sa kanila. Kapag naitatag na ang autoridad, natututo silang umasa at hindi na kumikilos para sa sarili. Tama ka. Kaya nga sa tingin ko, magandang desisyon ang ginawa mo ngayon, Dokya SSI. Kailangang matuto ang mga tao na kumiyad ng mag-isa. Pero, tiningnan ni Lee Hyun-sung ang mga pagkain. Wala ni isa ang bumili. 50 coins bawat isa, hindi ba masyadong mahal? Bakit hindi mo gawing 10 gaya ng sa amin? Makatwiran naman siya. Nakatingin lang lahat sa kabilang banda at walang lumalapit dito. Kailangan pa ng panahon para magising sila. Mahinahon kong sinagot, maghintay pa tayo ng kaunti. At dumating ang gabi. Maririnig pa minsan-minsan ang ungol ng malalaking halimaw mula sa itaas, dahilan para magkaroon ng bangungot ang mga natutulog. Naunang nakatulog sina Lee Hee-lyung at Yoo Sang-ga, habang antok na rin si Jung Hee-won. Matulog ka na rin, Dokya SSI. Ako na ang magbabantay. Hindi na okay lang. Matulog ka na muna, Lee Hyun-sung SSI. Pero mapapagod ka. May gagawin pa ako. Gagawin? Itinuro ko ang likuran niya. Doon ko nakita ang mga anino ng mga tao. Hindi lang iisa. Ito ba, nagbabaka sakali silang bumili pa rin? Sa wakas, unti-unti na silang kumikilos. Kabanata 18. Episode 4 linya ng pagkukunwari. Kinaumagahan, halos wala nang natira sa mga dala ko. Nakitira si Jung Hee-won sa mga supot na parang hindi makapaniwala. Grabe, nabenta lahat? Oo, nakakatawa naman. Kanina nakatingin lang sila, tapos ngayon. Panipi, hindi lang sa marginalized group napunta lahat. Yung mga dumating noong madaling araw, hindi lang mga taga-marginalized group. Kim Dokya SSI, napakalaking pagkakamali ang ginawa mo. Isa sa kanila si Chon In-ho. Pagsisisihan mo ito, mahigit kalahati ng dala ko ang nakuha ng mainstream group. Siyempre, nagbayad naman sila ng buo. Nagalit si Jung Hee-won nang malaman ng kwento. Teka lang, edi kukumpasin na naman nila ang pagkain? Ganoon na nga, hindi, ano ba yan? Hindi ba ang goal mo ay pahinain sila sa pagpapalitan ng gamit sa pagitan ng mga tao? Nagulat ako sa talas ng isip niya. Medyo humanga ako habang sumasagot. Tama ka, iyon ang plano. Gusto kong kumilos sa mga tao ng kusa. Bakit mo ibinente sa kanila? Walang magbabago sa sitwasyon. May nagbago naman. Nakakuha ako ng coins. Umabot sa 1,450 coins. Malaking halaga yon sa loob lang ng isang gabi. Hindi. Ano ba talaga iniisip niya? Sang-ga SSI, mapagkakatiwalaan ba talaga natin ang lalaking ito? Natigilan si Yoo Sang-ga nang biglang mapunta sa kanya ang atensyon, pero ngumiti siya ng matamis. Naniniwala ako sa kanya. Medyo mabigat sa pakiramdam. Dokya SSI, may natira ka ba para sa sarili mo? Wala. Nabenta lahat. Nakaawang ang bibig ni Jung Hee-won na parang nabibigla. Noong mga oras na yon, may sumundot sa pisngi ko. Lumingon ako at may inaalok na biskwit. Gusto mo akong pakainin? Tumango-tango siya ng cute. Ngumiti ako, kinuha ang biskwit at isinubo sa bibig ni Lee Hee-lyung. Ayos lang ako. Ikaw na lang kumain. May sasabihin ako. May natira pa ba kayong pagkain kahit kaunti mula kahapon? Meron po. May konti pa ako. Panipi. Bakit? Bibilhin mo ba? Ibebenta ko sa'yo. Pinali-palit ni Jung Hee-won ang biskwit habang nagbibiro. Hindi. Kainin nyo na lahat ngayon. Ubusin nyo bago matapos ang araw na ito. Gawin nyo. Paulit-ulit kong pinaalala. Pagsisisihan nyo kapag hindi. Bakit naman, teka, Sang-ga SSI, bakit ka nakikinig sa kanya? May dahilan kung bakit niya sinasabi yan. Ngumiti si Yoo Sang-ga at binuksan agad ang pakete. Naguguluhan man si Lee Hyun-sung, kumain din siya. Si Lee Hee-lyung naman, ubos na agad nung sinabi ko pa lang. Matalinong bata. Sige, magtitira ako ng isa. Hindi kita pipigilan. Nagkibit balikat ako. Sa kanya nakasalalay kung magsisisi siya o hindi. Pagsapit ng tanghali, may malaking anunsyo ang mainstream group. Tumayo si Chon In-ho sa entablado at nagsalita. Mula ngayon, lilimitahan na natin ang rasyon. Tig-3 biskwit bawat tao. At, hindi pa siya tapos magsalita, nagwala na ang mga tao. Ano, 3 lang? Paano kami mabubuhay dyan? Tama, yung mga scout mas marami ang nakukuha. Akala nyo hindi namin alam?
Kahit murahin, kalmado lang na tumatawa si Chon In-ho. Tama kayo. Oo, mas marami ang nakukuha ng mga scout. Kung gusto nyo ng maraming pagkain, mag-apply kayo bilang scout. Ilan lang ang bumabalik galing doon. Yung mga taga-Choldo group lang ang laging nakakabalik. Panipi, gusto nyo ba kaming patayin? Hindi natigilan si Chon In-ho kahit ganoon na lang ang reaksyon nila. Malas lang talaga nila. Alam naman nating delikado sa labas. Kung hindi kayo kontento, kayo na lang ang kumuha. Natigilan silang lahat. Alam nilang mamamatay sila kapag lumabas ngayon. Hindi pa tapos si Chon In-ho. May paraan pa para makakuha ng pagkain ng hindi nagiging scout. Ano yun? Transaksyon. Papalitan namin ng pagkain ng anumang bagay na may halaga. Lahat naman kayo may maibibigay, di ba? Nanlamig ang mga tao sa malamig na tingin niya. Karamihan sa kanila ay yung mga bumili sa akin kahapon. Na-activate ang skill ni Chon In-ho na Unsight LV. 2. Dapat hindi ko nagagawin ito. Pero kahapon, may itinuro sa akin si Kim Do-kya SSI. Tama siya mga kasama, may libre ba sa mundo? Kung gusto niyo ng pagkain, patunayan niyo na may halaga kayo. Ganyan talaga ang mundo. Haha, salamat sa payo, Kim Do-kya SSI. Ano na naman ito? Sa sandaling iyon, sa akin napunta ang lahat ng tingin. Puno ng galit at hinanakit. Dahil sa gagawng yan, gusto ng mga tao na maniwala na sila ang biktima at gamit ang skill na insight madaling ilipat ang sisi sa iba. Karaniwang skill ito ng mga leader pero sa ganitong paraan, ako na naman ang magiging kalaban. Tiningnan ko ang likod ni Chon In-ho. Bata pa lang ito kumpara sa mga nakilala ko sa ibang istasyon. Nasa harap na ng entablado ang mga tao at nakikipagtawaran na. Bibili ako gamit ang coins. Magkano ba? 200 coins. Wala akong ganyang kalaking halaga. Umalis ka na lang. 200 coins para sa isang piraso. Kahit ang Dokaebi ay mahihimatay sa mahal. Isa sa mga nagbebenta na taga-Choldo Group ay nakita ko at nanginginig. May benda siya sa hita, siguro isa ito sa mga binugbog ko kahapon. Di ba nagpasalamat na ako sa iyo kahapon? Bigla akong lumingon at nakita ko si Jung Hee-won. Parang narinig ko na, pero gusto ko ulit magpasalamat. May sasabihin sana ako pero nakatingin siya ng masama sa sugatang lalaki. Yung may pilay sa binti, siya yung nagtangka na halayin ako kahapon. Ganun ba? Huwag mo siyang hawakan. Ako papatay sa kanya. Gets? Ramdam ko ang tindi ng galit niya. May sponsor ba siya o late bloomer lang talaga? Na-activate ang exclusive skill, character list. Medyo kinabahan ako gamitin ito. Kung hindi ko siya nailigtas kahapon, patay na siya sana. Makikita ko kaya ang impormasyon niya? Character information. Pangalan, Jung Hee-won. Edad, 27. Constellation sponsor, wala. Private attribute, crouching figure. Exclusive skills, Demon Slayer LV. Isa, Kendo LV. Isa, Stigmata, wala. Stats, Stamina LV. 4, Strength LV. 4, Agility LV. 7, Magic Power LV. 4, pangkalahatang evaluation, isang crouching figure na may malaking potensyal. Hindi pa ganap na lumalabas ang tunay na kapangyarihan. Buti naman at lumabas. Iba siya kina Yu Sanga at Lee Hee-lyong. Hindi siya tulad ng mga itinakdang mamatay agad. At napaka-interesante ng attribute niya. Crouching figure. Mukhang simple lang ang pangalan pero isa ito sa mga rare attributes sa Ways of Survival. Kahit general rank lang ngayon, pwede itong umabot sa rare o legendary depende sa paglago. Isa sa top 100 strongest sa novel, ang Crazy Butcher, galing din sa attribute na ito. Akala ko ordinaryong tao lang siya, pero baka maging magaling na kasama siya. Matagal pa bago lumakas ang Demon Slayer skill niya, pero kapag nabuo, magiging matindi siya. Pero Do-kya SSI, ang kalmado mo lang Kalmado. Ganun nga siguro itsura ko. Sanay na ako sa ganitong eksena sa nabasa ko. Ano raw? Sandali, saan ka pupunta? Hindi ako sumagot at bumaba ng entablado. Susunod sana si Jung Hee-won pero pinigilan ko siya. Ayos lang ako. Dahan-dahan siyang bumaba. Naglakad ako sa riles at tiningnan ang lagusan papuntang Yaksu Station. Madilim na madilim at hindi makita ang loob pero mabaho, amoy dugo. Di ka naman papasok di ba? Tanong ni Jung Hee-won. Lahat ng pumasok doon namamatay. Mga gangster man o sino pa. Siguradong kamatayan ang naghihintay doon. Mali siya. Hindi lahat namamatay. May isa nang nakadaan doon at nakarating na sa susunod na istasyon. Umakyat kami ulit. Matagal na kaming nawala pero mahaba pa rin ang pila para makabili ng pagkain. May mga binubugbog na tumutol at may mga nagbabayad ng sobrang mahal. Maya-maya nakita ni Jung Hee-won na may ilang kababaihan na pumasok sa likod ng tarp. Nanlaki ang mata niya.
Hay nako, nakakainis. Nakita mo ba yon? Nakita ko. Sabi ni Chon In-ho, anumang bagay ay pwedeng ipambayad. Pero wala namang dalang gamit ang mga babaeng pumasok. Tumayo agad si Jong Hee-won. Hindi ko kayang manahimik lang. Anong gagawin mo? Pipigilan ko. Sasabihin kong mali yan kahit anong mangyari. Eh di magugutom ang mga yon. Manunood ka na lang talaga. Oo, manood ka na lang muna ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tiniis ko ang masama niyang tingin. Jung Hee-won SSI, hindi mo mareresolba ang problema sa pagpigil lang sa kanila. Pipigilan mo man ngayon, gagawin at gagawin pa rin nila yan sa gabi. Eh di pipigilan ko ulit, paulit-ulit. Eh yung pagkain nila, yung pumasok kanina, may kasamang ina at anak. Kung mamatay sa gutom ang bata, ikaw ba ang mananagot? Nanginginig ang mga mata ni Jung Hee-won. Yumuko siya para itago ang emosyon. Eh di ano magagawa ko? Wala bang ibang paraan? Tiningnan ko siya. Kailangan magingin siya. Siya ay may attribute na crouching figure at skill na Demon Slayer. Kapag napuno, baka maging mamamatay tao siya nang walang pinipili. Jung Hee-won SSI, ang ugat ng lahat ay pagkain. Tama ba? Tama. Kaya kailangan nating alisin ang dahilan kung bakit nagkukulang ang pagkain. Hindi na ako sumagot at tumingin sa relo. Oras na. Quadjijek. Oo, dumating na. Bumuka ang hangin at lumitaw ang pamilyar na figura. Nagsigawan ng lahat. Ang bangungot na nagdala sa atin dito. Kay kamusta kayo? Namimiss ko na kayo ah? Ang Doka Ebi. AAAAAGH. Nagpanik ang lahat. Hindi magandang senyales kapag lumilitaw ang mga ito. Kahit si Jung Hee-won ay natigilan. Pero hindi ito si Biyong. Si Biyong dapat ang taga dito, pero iba ito. Kulay itim ang balahibo niya samantalang puti kay Biyong. Eh ang kaibigan ko na taga dito ay pinaparusahan ngayon. Kaya ako muna ang bahala. Mahina ang boses niya, pero pamilyar ang tono. Anyway. Ang tahimik nyo naman dito. Si Biyong kasi, puro arte lang tapos ganito lang kahirap ang senaryo. Anong sinasabi mo? Anong gusto mo? Hoy, huwag kayong magalit. Nandito ako para tulungan kayo. Para tulungan kami? Di bigyan mo kami ng pagkain. Pagkain? Aha, kung gusto nyo ng pagkain. Itinaas niya ang kamay. Nagdagdag ng penalty sa senaryo. Mula ngayon, bawal mag-ipon o mag-stock ng pagkain. Lahat ng nakaimbak na pagkain ay mawawala na. Sumigaw ang mga may daladala. Kahit sa mainstream o marginalized group, lahat ng tinatawag na pagkain ay lumutang sa ere. Hehe. Kaya mga kaibigan, kailangan niyong isipin kung paano sosolusyonan ito. Sus, ang mga delata, biskwit, energy bar, lahat nawala sa isang iglap. Namutla ang lahat. Gusto niyo kumain? Kayo naman, basura lang kayo ng mundo. Biglang nagbago ang boses niya. Naalala ko na kung sino siya. Sa novel, may Doka Ebang ganito, mahina magsalita pero pinakamalupit sa lahat. Sa di kalayuan, nakatingin sa akin si Chon In-ho na naguguluhan. Sige, enjoy tayo mula ngayon. Hehe. At lumabas ang mga mensahe. Nagdagdag ng penalty sa senaryo. Nagdagdag ng rule, survival cost. Mula ngayon, may kukuning 100 coins gabi-gabi bilang survival cost. Kapag hindi nakabayad, mamamatay ang karakter. Mananatili ang penalty na ito hanggang matapos ang second main scenario. Napangiti ako habang binabasa ito. Oo, ganito dapat ang ways of survival. Kabanata 11, Episode 5 Shadow Keeper. Di bahala na kayo dyan? Hihihihit. Sinabi yon ng Doka Ebi at naglaho na. Penalty sa pagkain at penalty sa kaligtasan. Alam ko na ang tungkol sa una. Pero yung pangalawa, wala yon sa original na ways of survival. Baka dahil sa kontrata ko kay Biyong kaya nagbago ang takbo ng kwento. Tiningnan ni Jung Hee-won ang bulsa niya at napansing wala na ang biskwit. Mahina siyang nagtanong, Dokya SSI, alam niyo po ba na mangyayari ang ganitong? Inaasahan ko na. Alam ko kung ano ang unang gagawin ng mga Doka Ebi para pahirapan ng mga tao. Ang galing mo naman humula. Tinawag ko sina Lee Hyun-sung. Nandito na ang sitwasyon, oras na para kumilos. Ibalik niyo ang pagkain namin. Paano nangyari ito? Umiiyak ang mga taga-marginalized group. Pati sina Chon In-ho ay gulat at nataranta dahil sa biglaang pagkawala ng pagkain. Nagtama ang mata namin at nakita kong kinagat niya ang labi niya. Baka, alam niya, hindi, imposible. Kung nababasa ko lang ang isip niya, sigurado akong iyon ang iniisip niya. Tumpak ang hula mo sa iniisip ni Ancheon In-ho. Tumaas ang understanding level mo kay Ancheon In-ho. Tataas pala ang understanding sa ganyan. Sinubukan kong basahin ang iniisip ng iba pero wala namang lumabas na mensahe.
Samantala, mabilis na inayos ni Chon In-ho ang gulo. Lumapit kayong lahat. May anunsyo ko. Simple lang ang sabi niya dahil lumala ang sitwasyon, kailangan ng mas maraming scouts mula sa marginalized group. Kailangan nilang magmadali dahil wala ng pagkain sa ilalim ng lupa. Hindi namin bibigyan ng pagkain ng ayaw sumali bilang scout. Kahit mabigat ang utos, walang tumutol. Hindi nila magawa. Ito ang realidad ngayon. Isa-isa silang pumirma at nagboluntaryo. Kahit na wala ang pagkain, nakangiti pa rin si Chon In-ho. Habang lumalala ang problema, lalong lumalakas ang kapangyarihan niya. Nag-alala si Lee Hyun-sung at nagsalita. Dokya SSI, anong gagawin natin? Siyempre, kukuha tayo ng pagkain. Nanigas ang mukha ng mga kasama ko. Ang ibig sabihin lang nito ay isa. Eh di magiging scouts din tayo? May natitira pa naman sa taas, di ba? Hindi. Hindi tayo aakyat. Kapag umakyat tayo, siguradong kamatayan ang aabutin natin. Tiningnan ko ang gas mask sa sahig. Hindi kayang harangin ng luma at sira-sirang maskara ang nakalalasong usok sa labas. Pero paano tayo kukuha kung hindi tayo aakyat? Lee Hyun-sung SSI. Nagbago na ang mundo. Kaya dapat magbago rin kung saan tayo kumukuha ng pagkain. Itinuro ko ang lagusan papuntang Yaksu Station. Teka lang, Dokya SSI, hindi mo naman ibig sabihin na. Tama, sa mundong ito, hindi na tao ang nasa tuktok ng food chain. Pero kahit hindi tayo ang maninila, hindi ibig sabihin ay magiging biktima na lang tayo. Maghuhuli tayo ng halimaw. Maya-maya, nakatayo na kami sa harap ng tunnel. Oh, ganun ba? Dadaan kayo sa Riles. Akala ko pipigilan kami ni Chon In-ho dahil tumanggi kaming sumama sa scouts nila pero parang naging komportable pa siya na aalis kami. Baka iniisip niyang banta ako sa kapangyarihan niya. Sa katagalan, kailangan din naman ng team na haharap sa senaryo. Ingat kayo. Ang daming arte. Akala mo kung sino ang boss. Pero hindi na magtatagal at matatapos din ang ligaya niya. Tumaas ang understanding level mo kay Anchian In-ho, naabot na ng understanding level mo ang sapat na antas. Ngayon ko na-gets. Dalawang paraan para tumaas ito. Una, kapag nagustuhan o nagtiwala sa iyo ang karakter. Pangalawa, kapag alam mo na ang iniisip niya. Siguro yung pangalawa ang nangyayari ngayon. Ang karakter na Anchian In-ho ay kainahinala sa iyo. Dahil sa taas ng understanding, nararamdaman ko na ang emosyon niya. Oh, pwede bang sumama ang isa sa amin? Gusto ko sanang malaman ang strategy niyo. Siyempre, hindi niya kami hahayaang umalis ng ganun-ganun lang. Tiningnan ko ang lalaki sa likod niya. Ang kasama namin at ang malas na tao. Ako sasama sa kanila? Ba't ka nandito pa, Han-hong? Di ba gusto mo makipag-ayos kay Dokya SSI kagabi? Ano kasi? Ang sumama sa amin ay si Han Mei-go, ang department head. Di Dokya SSI. Pwede po ba akong sumama? Sige, tara na. Nagulat siya sa bilis ng sagot ko. Akala niya tatanggi ako. Nag-aalala si Lee Hyun-sung pero may plano ako. Sa huli, nabuo ulit ang grupo galing sa carriage 3,807, ako, Lee Hyun-sung, Lee Hil-young, Yu Sang-go, at Han Mei-go. Pwede ba akong sumama? Okay lang ba kahit hindi pa ganun kagaling ang katawan mo? Kaya ko pa naman ito. Isa pa, sumama rin si Jung Hee-won, kaya naging 6 kami. Medyo marami, pero, GRRR, hindi sapat ang dami para sa panganib na naghihintay. May bagong sub-scenario. Second scenario food acquisition, kategorya, sub. Kahirapan, E. Condition, manghuli ng halimaw na pwedeng kainin at lutuin ito. Time limit, wala. Gantimpala, 500 coins. Failure, dagdag. Pagkatapak namin sa tunnel, lumabas agad ang senaryo. Food acquisition. Ito ang kailangan naming pagdaanan bago ang main scenario. Ilang konstelasyon ay interesado sa gagawin nyo. Hindi pa man kami nakakalayo, sobrang dilim na agad. Binuksan ko ang flashlight pero halos walang tumatagos na liwanag. Senyales iyon na may harang. At sa kabila nito, doon nagsisimula ang totoo. Dokya SSI? Teka, delikado na talaga dito. Huminto si Jung Hee-won na katabi ko lang. Sigurado ba dadaan tayo dito? Para tayong magpapakamatay. Nandito pa si Hee-young. Panipi. Sa totoo lang, iniisip ko rin yan. Hindi pa huli ang lahat, bakit hindi na lang natin iwan si Hee-young dito? At kung pwede, yung mga babae. Lee Hyun-sung SSI. Hindi man kasing lakas mo, marunong akong lumaban. Nag-aaral ako ng kendo. Pero, masyadong mainit ang usapan kaya sumingit na ako. Lee Hyun-sung SSI. Sabi ko na nga ba, nagbago na ang mundo. Mali ang isipin na mahina ang mga babae. Lahat tayo pwedeng lumakas gamit ang stats. Pero Jung Hee-won SSI, may mali din sa sinabi mo. Ano po? Panipi. Kung hindi mahina ang babae, hindi rin mahina ang bata.
Hilyong, ipakita mo sa kanila. Humakbang si Lee Hilyong. Tumingin siya sa paligid, umupo at inilahad ang kamay. Nanlaki ang mata ni Jong Hiwon. Grabe, ano yan? Gago. Ipis. Sumigaw sa takot si Han Mei-yango. May manipis na sinulid na nag-uugnay sa daliri ni Lee Hilyong at sa malaking ipis sa dilim. Parang aso na sumusunod sa utos, tumakbo ang ipis papasok sa dilim. Attribute ko ay Insect Collector. Insect Collector. Isang rare ability na nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap sa mga insekto gamit ang skill na diverse communication. Wala lang yan. Safe hanggang 100 steps mula dito. Ang husay ni Lee Hilyong bilang scout ay sobrang lamang. Namangha silang lahat. Salamat sa pag-aalala. Pero hindi ako sumama para alagaan niyo ako. Oo nga. Napakamot na lang si Jong Hiwon. Lumapit si Hilyong sa akin at hinaplos ko ang ulo niya. Ang attribute na ito ay wala sa original story. Tama ang desisyon na iligtas siya noong una. Lumampas kami sa harang at pumasok sa ganap na kadiliman. Pumasok ka sa dangerous area. Iyo Sangga SSI. Delikado po na hawak niyo kamay ko habang naglalakad. Hindi ka ba mas takot kaysa sa akin? Hindi po. Malamig at mabigat ang hangin sa loob. Hinaan mo ang ilaw. Agad na tinakpan ni Sangga ang flashlight gamit ang kamay dahil wala itong dimmer. Aray, huwag mong idiretso sa baba. Naramdaman ni Jong Hiwon ang pagkahilo ng tumingin sa sahig. Puno ito ng mga putol-putol na katawan. Mga bangkay ng mga taong dumaan dito noon. Pumikit si Yoo Sangga, nanginginig si Han Mei-yango, at pinawisan na rin si Lee Hyun-sung. Pero si Lee Hilyong, kalmado lang. Wala ni Katie Ting na takot sa mukha. Medyo kinabahan ako. Akala niya ba laro lang ito? Hindi tao ang nandito. Gaya ng sabi ni Hilyong, hindi lang tao ang nasa sahig. May mga katawan na kasing laki ng lobo. Mga nilalang na parang nunal na nagkalat-kalat. Ang ground rat, grade 9 species sa ilalim ng lupa. Parang inosente ang pangalan pero sila ang piranha sa ilalim ng lupa. Kumakain sila ng kahit ano at sumusugod ng pagrupo. Pero ngayon, lahat sila patay at parang binombahan. Sino kaya gumawa nito? Sino pa ba? Si Yoo Jong Hyuk lang ang may kayang gumawa nito. Dumaan siya dito papuntang susunod na istasyon. Pero nagtaka ako. Sa original story, dapat ngayong gabi o bukas pa siya aalis. Bakit nagmamadali siya? May nangyari ba? Dokya SSI, pwede ba natin itong kainin? Sabi sa senaryo kailangan natin hunting kaya baka hindi pwede ito. Medyo nakakailang naman. Lutuin kaya natin? Iihawin? Pwede namang iihaw. Ang problema, kailangan ng espesyal na apoy. Hiwon SSI, marunong ka daw sa kendo? Hindi naman sa magaling, pero bakit? Tinusok ko ang katawan ng ground rat at hiniwa ito gamit ang kutsilyo. Hindi ganun kadali pero naitandaan ko ang paraan sa novel. Matapos balatan ng matigas na balat, kinuha ko ang gulugod nito. Medyo magaspang dahil una ko itong ginawa pero pwede nang gamitin. Bakit mo kinuha yan? Kailangan mo ng sandata. Hindi sapat ang mga tinik pero ang buto ng gulugod ng ground rat ay matibay at magandang gamiting sandata sa simula pa lang. Hinubog ko ito at nagmukhang talim ng espada. Ibinigay ko kay Jong Hiwon. Salamat. Parang bumalik tayo sa panahon ng bato Panipi. Kailangan mo pang hasain yan para tumalas. May mga bato dyan, galingan mo. Opo, kapitan. Masaya pa siyang naghasa. Tumingin ako kay Lee Hyun-sung na parang naiinggit. Gusto mo rin ba? Gagawan mo rin ako? Lumapit kayong lahat. Mas maganda kung matututo kayo. Sabay-sabay na tayong gumawa. Sa totoo lang, first time ko rin ito gawin. Kung wala sa novel ang detalye, hindi ko ito magagawa. Bakit nga ba hindi sikat ang Ways of Survival? Kasi sobrang detalyado ng description, parang manual na. Dokya SSI, beginner ka lang pero ang galing mo. Nakaupo kaming lahat at gumagawa ng armas. Para kay Lee Hyun-sung, gumawa ako ng sibat dahil mas bagay sa kanya kaysa espada. Ang sibat ni Lee Hyun-sung ay galing sa pinakamalaking buto, samantalang kina Yoo Sangga at Han Mei-yango ay katamtaman lang. Para kay Lee Hilyong, buto ng ulo ng maliit na daga ang ginamit ko. Matagumpay kang nakagawa ng sandata. Ilang konstelasyon ay humanga sa inyong pagiging primitive. Nagbigay ang mga konstelasyon ng 100 coins. Lahat kami nakatanggap ng notification. Nakakakuha pala tayo ng coins sa ganyan. Ayokong mamatay kayo. May coins ba kayo? Opo, meron. Magtira kayo sapat para sa survival cost tapos yung sobra ilagay nyo sa strength, stamina at agility. Kung hindi, hindi kayo mabubuhay. Sige po. Tapos na ang paghahanda. Nasa harap na namin ng 100 steps na sinabi ni Lee Hilyong. Nagsimula na ang scenario food acquisition. Lumabas ang mga ground rat mula sa lupa. Binilang ko sila, 1, 2, 3.
Eksaktong 13. Mas marami sa inaakala ko. GRRR. Pumila ang mga daga at humaharang sa daan. Kapag tumawid kami, gyera na agad. Wala akong plano. Mga baguhan pa lang tayo. Masakit man sabihin, pero hindi ko ini-expect na makakaligtas kayong lahat. Teka. Pero sana, mabuhay kayong lahat. Si Han Meiyango lang ang kinabahan. Yung iba, kinakabahan man pero determinado. Lalo na si Jung Hee-won, nanlilisik ang mata. Sige, subukan natin. Mabuhay tayong lahat. Gaya ng ginawa sa akin ni Yoo Jong-hyuk, may inaasahan din ako sa kanila. Kahit gaano kagaling ang gabay, kung walang determinasyon ng tao, hindi siya mabubuhay dito. Sa huli, sarili lang ang makakaligtas sa sarili. Dapat nilang maintindihan yon. Tara na. Alam ko na kung sino ang dapat kong iligtas sa kanilang lahat. Nang humakbang kami, sumugod ang mga daga. Nagsimula na ang laban. Kabanata 20. Episode 5, Shadow Keeper. Magaling lumaban ang grupo. Sa totoo lang, medyo nagulat ako. Lalo na sina Lee Hyun-sung at Jung Hee-won na kasabay kong humarap, malakas ang impact. Natural na nabuo ang forma sayon, kaming tatlo sa harap at yung tatlo sa likod. Wala pang isang minuto simula nang magsimula ang laban, may ilang daga na ang nakatusok sa lupa at butas ang leeg. Napigilan ni Lee Hyun-sung ang isa pang daga, pinunasan ng pawis sa noo at nagsabi, "Parang kaya ko palang mabuhay." Kapag napataas na ang stats, hindi naman pala gaanong mahina ang tao. Pero higit sa lakas, espesyal ang mentalidad ni Lee Hyun-sung sa mundong ito. Hindi kaya ng ordinaryong tao na manatiling kalmado kapag humaharap sa mga halimaw. Kaya pala naging kilala siya bilang Steel Sword sa hinaharap. Pero mas nakakagulat pa rin si Jung Hee-won. Mas simple pala ang galaw nila kaysa sa inaakala ko. Siguro dahil sa skill na kendo, pero sa bawat hagis niya ng espada, tumatama ito sa binti o buntot ng mga daga. Hap, inilipat kasi ni Jung Hee-won ang karamihan ng coins niya sa strength. Bumaba man ang tibay ng katawan, sobrang lakas naman ng bawat tama. Wick, kahanga-hanga ang bilis ng paggalaw ng sandata niya sa hangin. Hay nako, may nakatakas. Tulong, nanginginig ang boses niya. Ang kahinaan lang niya ay mababa ang stamina kaya mabilis siyang mapagod. GRRR, matalino rin naman ang mga daga. Matapos nilang paghiwa-hiwalayan ng pwesto namin, sumusugod sila sa mukhang pinakamahina base sa instinct ng maninila. Sa akin na yan, pero nagkamali sila ng pinuntahan. Piep. Isang matigas na bagay na inihagis ni Lee Hee-lyong ang tumama sa ulo ng daga. Hindi man sobrang lakas dahil bata pa siya, sapat na yun para matamba at matapos na ng iba. Puok, tinusok din ni Yoo Sang-ga ang katawan gamit ang sibat. Namilog ang mata niya at parang gulat na gulat pero hindi niya binitawan ang hawak hanggang sa hindi na gumalaw ang daga. Sa totoo lang, akala ko mahihirapan si Yoo Sang-ga pero nagulat ako. Normal lang naman ang magpanik gaya ng nangyayari kay Han Meiyango. Habang abala ang lahat, may isang nagtatago sa likod. Hindi man lang marunong magtago ng maayos at may sugat pa sa binti. Tinusok ko ang huling daga gamit ang tinik at tumahimik ang paligid. Pinagpag ko ang dugo sa sandata at tiningnan sila. Lahat may mga galos at gasgas maliban kay Han Meiyango pero wala namang malubha. Magandang simula ito. Nakaupo na sina Yoo Sang-ga at Lee Hee-lyong habang si Lee Hyun-sung ay idinikit ang sibat sa lupa at pinunasan ng pawis. Si Jung Hee-won naman ay nagbibilang. Dokya SSI, ilan ang napatay mo? 4. Che, 2 lang ako. 3 ang akin. Medyo na-offend ang pride ko nang marinig ko ang sagot ni Lee Hyun-sung. Iisa lang ang agwat kahit mas mataas ang stats ko. Ginamit ko ang skill at tiningnan ang info niya. Character information. Pangalan, Lee Hyun-sung. Edad, 28. Constellation sponsor, Master of Steel. Private attribute, soldier who turned a blind eye to injustice. Exclusive skills, Bayonet Skills LV. 2, Camouflage LV. 1, Patience LV. 1, Sense of Justice LV. 1, Weapons Training LV. 2, Stigma, Great Mountain Push LV. 1, Stats, Stamina LV. 12, Strength LV. Siyam, Agility LV. Siyam, Magic Power LV. 6, Evaluation, malapit na mag-evolve ang attribute niya. Malaki ang tiwala niya sa iyo. Pero ang sponsor niya ay naghihinala sa iyo. Kasalukuyang naka-apply ang starter pack. Dagdag. Starter pack pala. Kaya pala ang lakas. Mukhang gusto ng Master of Steel si Lee Hyun-sung. Ang starter pack ay package na pwedeng gamitin kapag below level 10 pa lang ang average stats ng isang tao. Magandang item ito dahil natuturuan ka ng weapons training at tumataas pa ang stats.
Dahil dito, maswerte si Lee Hyun-sung kumpara sa iba na pinagsasamantalahan lang. Dokya SSI, parang malungkot yata mukha nyo. Wala. Nag-iisip lang. Medyo naiinggit ako. Pero may pera naman ako, hindi ko lang mabibili. Kasi above level 10 na ako, masama na kung gagamitin ko pa. Sayang, binuksan ko masyado ang bag ko kanina. Tigasin nyo ang mga daga. Kailangan nating ihanda ang pagkain. Paano natin ito lulutuin? Hindi naman pwedeng kainin ng ganito. Hindi pa pwede kainin ngayon, pero may paraan. Masyado yatang kalmado ang sagot ko kaya natahimik sila. Si Lee Hyun-sung ang unang nagsalita. Teka Dokya SSI, pwede po bang magtanong? Ano yun? Alam niyo po ba talaga kung ano ang nangyayari dito? Oops, nadulas ako. Yan kasi. Bigla kong naalala ang mga regressor sa novel at ang mga sinabi ni Yoo Jong-hyuk. Ganito pala ang pakiramdam. Ang feeling na alam mo na ang mangyayari. Marami pwedeng isagot, pwede sabihing hula lang o magsinungaling gaya ni Yoo Jong-hyuk. Ang konstelasyong secretive plotter ay naghihintay sa desisyon mo. Ilang konstelasyon ay interesado sa sagot mo. Pero bilang isang reader, alam ko kung ano ang pinakamagandang gawin. AAAAACK ay ang gumawa ng paraan para hindi na kailangang sumagot. Tumango ang konstelasyong secretive plotter sa pinili mo. May isa pa, sigaw ni Jung Hee-won. Tumakbo si Lee Hyun-sung pero mas mabilis ang daga. Mas malaki ito kaysa sa iba. Save me. Hinailan nito si Han Mei-yango papasok sa butas sa lupa. Sinubukan siyang tulungan ni Yoo Sang-ga pero nahila rin ito kasama niya. Dikit mo dito. Inabot ni Lee Hyun-sung ang hawakan ng sibat pero wala nang nangyari. Nawala na sila sa dilim. Kinaiinisan ng konstelasyong Prisoner of the Golden Headband ang katangahan na ito. Nagalit si Jung Hee-won. Hay nako. Alam ko namang magiging sakit sa ulo yung matandang yan eh. Pasensya na. Huli ako. Malungkot na sabi ni Lee Hyun-sung. Tinapak ko ang balikat niya. Walang makakagawa nun kanina. Hahabulin ba natin? Tiningnan ko ang butas. Hindi ito ordinaryong butas. May kakaibang enerhiya sa paligid at nakakapanindig balahibo ang dilim. Umalis ako saglit at kinuha ang cellphone ko. 5% na lang ang battery. Kaninang madaling araw, nakipagpalit ako ng battery sa pagkain sa isang taga-marginalized group. Tumaas ang bilis ng pagbasa mo dahil sa effect ng attribute. Mabilis kong hinanap ang impormasyon at nakita ko rin. Ang Edge of Darkness ay tirahan ng mga ground rats at isang uri ng subspace na nagmumula sa dark root. Ang mga daga na humihinga ng itim na usok imbes na hangin ay hindi lumalaki maliban na lang kung malapit sila sa lugar na ito. Alam ko na ito dati, pero nakakatulong na ma-review. Ito nga ang pasukan sa Edge of Darkness. Iniligpit ko ang cellphone. Dokya SSI, nakatingin sa akin si Lee Hyun-sung na nag-aalala. Tumango ako. Papasukin tayo. Sige. Pero delikado kung marami tayo. Lee Hyun-sung SSI, Jung Hee-won SSI, dito muna kayo sa hangganan. Hihintayin niyo ang signal ko. Nagulat si Jung Hee-won. Ikaw lang at si Hee-lyung ang papasok? Nakakatulong ang ability ni Hee-lyung sa paghahanap. Tutol sana siya pero itinaas ko ang kamay at kinausap si Lee Hyun-sung. Lee Hyun-sung SSI. Alagaan mo muna si Jung Hee-won, hindi pa maganda ang lagay niya. Parang naintindihan ni Lee Hyun-sung ang ibig kong sabihin. Opo, naiintindihan ko. Teka, ayos lang ako. Jung Hee-won, magaling magtiwala sa sarili pero huwag maging padalos-dalos. Panipi tuldok panipi. Hingal na hingal siya. Hindi pa talaga siya fully recovered mula sa lason kanina. Iniwan ko silang dalawa at pumasok kami ni Lee Hee-lyung. Patagilid at pababa ang daan pero pagpasok namin parang normal na lockeran na parang walang nagbago ang gravity. Dahil ito sa enerhiya ng Edge of Darkness. Dito po, sobrang dilim kaya halos wala akong makita. Sumandal lang ako kay Lee Hee-lyung. Ang itim na usok dito ay sumisip-sip ng liwanag kaya walang silbi ang flashlight. Kung wala ang ability niya, baka gumamit na naman ako ng coins. Tinawag ako ni Lee Hee-lyung. Sinadya mo ba yon kanina? Nung hinailan nung daga si Nuna at Ajushi, hinayaan mo lang. Natigilan ako. Sa dilim, kakaiba ang tingin niya. Bago pa ako makatanong kung paano niya nalaman, nagsalita ulit siya. Nakatingin po ako sa mukha ni Hang kanina. Nakatingin pala siya sa akin kahit ganoon kabilis ang pangyayari. Ang talino at tapang ng batang ito. Walang silbing magtago sa kanya. Oo, sinadya ko. Diretsahan kong sagot. At agad may lumabas na mensahe. Nakunat ang noo ng mga konstelasyon ng kabutihan sa ginawa mo. Ang konstelasyong secretive plotter ay nakatingin ng mataman. Bakit mo po ginawa? Dahil sa ugali ng mga daga.
May ugali silang itago ang mga nahuhuli nila kasama ng mga treasure nila. Hindi lang pagkain ang nandoon, pati mga gamit at items. Pero sobrang gulo ng daan sa loob kaya kailangan sundan sila para mahanap. Tumahimik si Lee Hil-young saglit. Inaasahan ko na kukunin nila si Han Mei-yango. Ang hindi ko inasahan ay nadamay pa si Yu San-go. Eh di ang purpose nyo po ay hindi sila iligtas kundi kunin ang gamit. Oo, disappointed ka ba? Hindi po. Hinawakan ng mahigpit ni Lee Hil-young ang daliri ko. Huwag po kayong magsinungaling, Hang. Panipi tuldok panipi. Kung ganun kayong tao, hindi nyo po ako ililigtas nung nasa tren tayo. Naniniwala po ako sa inyo. Masyado nang mature mag-isip si Lee Hil-young para sa edad niya, pero bata pa rin talaga siya. Hindi niya alam na malayo ang agwat ng pagiging mature sa pagiging matanda. Naiyak ang ilang konstelasyon sa narinig. Nagbigay ng 200 coins. Sa mundong ito, maraming manloloko na aabuso sa ganyang katangian. Mahaba ang daan pababa at matagal kaming naglakad. Hang. Opo. Hang, Diyos ka ba? Ha? O baka ikaw ang bida sa kwento? Matalas talaga magtanong ang mga bata. Kasi para sa kanila, magkahalo na ang realidad at pantasya. Hindi ako bida. Sa totoo lang, naiinggit pa nga ako sa bida. Pero alam niyo po lahat ng mangyayari dito, di ba? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Oo. Tatanungin ko po sana isang bagay. Sasagutin ko kung kaya ko. Kapag natapos na po lahat ng ito, pwede po bang humiling ng wish? Wish. Nagulat ako sa tanong niya. Sa mga kwento kasi, may reward sa dulo. Sa dito rin po ba may ganon? Nanginginig ang boses niya sa dilim. Naalala ko bigla ang itsura nung nakita niyang patay na ang nanay niya. Iba-iba ang epekto ng mundong ito sa mga tao. May nababaliw, may nagiging relihiyoso, at may umaasa na lang sa swerte. Oo, meron. Salamat at madilim dito. Hindi niya makikita ang mukha ko. Malapit na po tayo, Hang. Unti-unting umiilaw ang paligid. Senyales na malapit na ang dark road. Hinigpitan ko ang hawak sa sandata. Ilang konstelasyon ay napapahawak sa hininga. May narinig kaming ingay ng mga daga. Habang papalapit, lumawak ang espasyo at may nakita kaming liwanag na parang apoy. At sa kabila ng liwanag na iyon, may nakita akong isang lumang kahon. Nang makasiguro akong nasa tamang lugar kami, tumunog ang mga mensahe. Na-update ang sub-scenario. Pumasok ka sa Ground Rat Treasure Trove. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag niyo pong kalimutang i-like at mag-subscribe. Malaking tulong po yan sa akin. Salamat, mga boss.